May gabi, good evening everyone. So medyo sumama yung pakiramdam ko kasi nga sobrahan siguro ko kasi ikaw bit-it ba? Bit-it pa more sa kakapoy sinangga nyo ga matyagang ko dumatang kaso ko. So kakabangon ko lang. I tried to sleep this afternoon pero parang hindi naman talaga nag-work. Parang hindi pa rin ako nakatulog yata ito. Again, good evening sa ating lahat. Welcome to our Kutyo Kutyo Night early edition. So, hindi na ako lang nag-live ng late. Yung mata ko, tingnan mo. Parang matyagang ako. Nag-try kasi ako matulog Hindi parang nakatulog ako. Parang may naririnig akong nag-wielding. Si RJ pa dumating. Ang sakit ng ulo ko. So, kamusta yung latest? Parang may nabasa ako doon. Parang hindi naman daw sila naghiwalay ni Andega. Parang nabasa ko doon, parang hindi sila nagawalay. Pero parang sinisisi niya yung third party. Total, chismosa man tayo. Pumasok kayo dito, hindi ko talaga kaya sumigaw ng bit-it. Bukas na lang because we will be doing What's Inside the Box tomorrow 9 p.m. For those who would want to enjoy the game. Thank you palangga. Thank you. Sana uling butangan. Sa bukog. Salamatan. Let's eat, mga palangga. I miss you to Maria. Kamu na kayo singgit bit-it Hindi talaga kaya nilang Diyos ko giatay. Parehas tayo natangkaso. Actually nung last pa masama yung pakiramdam ko. Titiis ko lang. Tapos na sobrahan pag kakasigaw ko kagabi. Para magklawa ko doon. Yung pinakalas ko siguro na energy, naubos na talaga kagabi kakasigaw bit-it. Ano ba? Yung matis mo sa pasok ko kayo dito. Ano ba talagang kwento Parang hindi naman sila naghiwalay si Andy at saka Pilmar. Parang nababasa ko na naman sinasabi naman ni Andy na sumama yung loob niya kasi daw parang nagpatato yung babae at saka si Pilmar. Tapos hindi daw nagpaalam sa kanya. Parang ganyan. Same to me, sakit ka pulaw, bit-it ga. Diyos ko, tonsil ko ako sa kabit-it sa goodbye Philippines and during aside. Pasok kayo dito, bilisan nyo na. Magkwento kayo, kahit sismusa man kayo, parang may naririnig ata akong ganyan, parang wala akong panglasa. COVID na ito. Kung kailan pa tapos na yung COVID, saka ka pa talaga hingagaw. Hi, Juana May, good evening ga. Ang sabi ni Andy, madam, inutusan daw ng babae na hiwalayan siya. Ha? Sino yung nag-utos? Sino yung inutusan yung lalaki? Ano? Na anong klase? Ano ba? Bakit ba? Anak! Wala na itong silbing mga chismosa kung mga follower. Kung ikaw lahat-lahat itatanong tayo kahit hindi ka naman makikasismis, kailangan mo mag-research. Pero kung sila tatanungin mo, parang wala mo sila silbi, parang wala mo sila mga gana, giata ito na, ano, kayo lang gaul. Opo. So, bali, hindi naman talaga sila nagiwalay. Sumagot kayo, isipin nyo, the basto, tapos kayo lahat yung guest, kayo yung kinatanong. Sus, Diyos ko, isang langga versus 333 na chismosa. Ano yung ulam mo? Yung ulam ko, ano to ng bulado? Bulado, pero parang wala naman kung panglasaga. Sagot na ba? So, hindi pala talaga sila naghiwalay. Sakalin ko talaga to sila. Yes. Hindi sila naghiwalay? Yes, every problem, sumasali ang BFF. Oh, yan. Ito, lesson sa lahat nito ng mga asawa, mga asawa. Girlfriend, first of all, tanga ka na kung yung babae yung sisisihin mo. Ganyan. That's the way you cover up yung reality ng life. That's the way you comfort yourself na in reality, you are never respected by your husband and your husband doesn't value your opinion instead. In reality, Andy, makinig ka. Tama na yan. Kakaturo sa iba yung kasalanan. Ilang beses na itong nangyari. Andy! Ay, hindi para ba kung pwedeng. Beat it, Andy! Beat it! Anong klase? Mato si Andy. Ilang beses na nangyari yung Andy.
Na anong klase ka? Yung asawa mo, siya dapat yung may kasalanan. Siya dapat yung tinuturo. Siya dapat yung kinukul out mo. Ginagalit mo talaga ko, Andy, ha? Ilang beses na talaga ito nangyari. Yan yung problema sa iyo, Andy. Hindi mo alam kung sino talaga yung dapat na i-confront. Or should I say, you are afraid to confront your partner. Because, Andy, sa totoo lang, Andy, kahit magtabling pang babae, kahit patuluan niya pa ng dugo ng birhen, kung may respeto yung asawa mo sa iyo, hindi yan magpapatato na hindi mo alam. Maniwala, sakalin, sinong sasakalin? Diba? Diba? Bakit ba laging sinisisi mo yung mga ibang babae? Bakit ba sinisisi mo yung mga nakikisa? Yung asawa mo, i-confront mo yan. Siya talaga yung may problema. Kahit anong sabihin pa ng babae, kahit anong sabihin pa ng best friend, kung yung asawa mo mismo may respeto sa'yo, kung ang asawa mo mismo naniniwala sa'yo, kung ang asawa mo mismo kino-consider yung feelings mo, hindi iyan gagawa ng mga ganyan bagay without your permission. Tigilan mo na yan, Andy. Napakaraming Andy talaga sa mundong ito. Yung mga Andy na klase ng babae, sila yung mga babae na kapag nagka-problema, kapag may issue yung mga partner nila, hindi nila kino-confront yung partner nila kasi natatakot sila. What they usually do, they look for someone to blame instead. Huwag mong sabihin both parties lang ka. Kasi Chay, maniwala ka sa akin, Chay. Yung third party, or kahit yung kaibigan na pinagseselosan mo, anong pake niya sa'yo? Hindi ka naman niya kaibigan. Si Philmar naman yung kaibigan niya. Sample, kung may third party yung partner mo, anong pake niya sa'yo? Hindi naman ikaw yung ka-third party niya. Sino ba yung nag-promise sa'yo ng till that was part? Sino ba nag-promise sa'yo na mamahalin kita? Sino naman nag-promise sa'yo that I'll be loyal to you? Sino ba nag-promise sa'yo lang na hindi kita papaiyakin? Sino ba? Yung third party? Yung kaibigan ba? Hindi, di ba? Yan. Ha? Jail the pusher. Save the user. Ganyan yan. Ayaw ko mag-electric fan. Kita mo kung papatayin mo, kung magprangka ka na, huwag mong daanin sa mga ganyan. Kita mo yung asawa mo, nagkikirig na nahihila at electric fan mo pa. Ha? Kung magpaghiwalay ka na, hindi yung parang totoisin mo pa ako ng sekreto. Si RJ talaga parang kriminal. Kita yan, nagreklamo na ako, nanginginig na ako dito kasi naggalagnat ako. Giplaster pa dyan yung electric fan. Napakalapit pa sa akin, mga 3 dangkal. Kung papatayin mo ako, sabihin mo. Magpaghiwalay ka na lang, mag-asawa lang ko ulit. Kita yan, naging nga na siyang kakikirig na dito na side. Tapos, itutuon niya pa sa akin yung electric fan. Pero diskarte po itong isa to. Kung gusto mo magbalo, makipaghiwalay ka na lang. Huwag mo nang gawin ng paraan na parang ganyan-ganyan. Anong klase ito? Kita kanina, kita yan, naging yung tragkaso ko. Tapos yung electric pan, ilalapit pa dito sa akin. Buti pa yung mga cheater na yan. Iiwan lang yung babae, buhay pa, makapag-asawa po ulit. Ito talaga, parang totoisin pa talaga ako. Maayos ka. Ano ngayon kinag-uusap natin mga kumare? Ano ngayon? Mads? Ano kwento ko sa iyo ni Mads? Mads naman yung personality natin ngayon at chismusa naman tayo sa barangay. Ano yung ano? Bakit po? Magkano nga kayo bilisan nyo na magkwento kaya natin ko sa ano yun, tutuisin man tayo sa asawa. Buti pa, mag-cheat na lang kayo, kaya pag-iwalay, mag-asawa tayo ng ibang tao na naman. Hindi yung kita mo na kumukurog na, lagyan mo pang electric fan, tapos ang lapit-lapit para ka-zoom in pa sa mukha ko. Muntikan niya ng maon. Kung naon niya yun, kung ikamatay ko, ipanuhot ako, magkakabayad. Tapos magkakakabag tayo blat sang ibay. Yes, red flag yun ha, red flag yun. Pag mga ganyan yung mga asawa nyo, huwag kayong magtiwala dyan sa mga yan. Sa panahon ngayon, araw na mga snake ngayon, hindi mo malalaman. Kaibigan, kamag-anak, partner, pwede kang lukuhin, umayos ka. Name yan ni Mika Gapag Liriet. Ako din nga celebrating birthday sa tabi-tabi. Thank you so 145 stars. Congratulations, Ninita Numika, for celebrating ng birthday mo sa Baldosa. Kaya sabi mo man sa tabi-tabi ka lang. Ancho Esperal. Thank you sa 99 stars. Buti nagbigay kayo. Anong kinukwento natin nga? Ganon. Alam mo, hindi ilang beses na nangyari sa'yo. Yung kay Habibi din, lahat ng galit mo, inano mo kay Habibi. Dapat alam mo lang, pag ganyan yung style natin sa mga partner natin, they would never gonna be afraid to cheat sa atin.
At saka hindi nila i-validate palagi yung feelings natin. Pag ganyan tayo, that we're looking for someone to blame. Instead, yung i-blame natin yung direct talaga na may connection sa atin na ganyan. Yung naandi, oy. Naunsa magkaandi, oy. Ano to, Mads? Happy sa Lakayan Festival, miag-aw from LC Libuon. Ito, Raldi, happy sa Lakayan Festival sa tanang mga taga mag-aw. Salamat sa 10 stars. Pasok kayo dito, ga. Diba? So, ikaw, Andy, i-confront mo yung partner mo. Totoo talaga yan, yung partner po talaga yung problema. Pag ganyan na, sisisihin mo yung kaibigan kasi nagpatato, niyayang magpatato yung partner mo. Sisihin mo yung partner mo. If yung partner mo do really care for you, uunahin, tatanungin ka muna niya, iisipin ka niya bago sa naunsa giatay man, eh. Ano yung kabit-it, sinuon giatay. Bit-it, Andy, bit-it, hindi ako makasigaw, bayaga. Tama talaga yung sabi ko dati, ga. Noong nakikita ko talaga na flirty talaga si, during the time. Ito talaga si Andy. I-confront mo yung partner mo, may problema yan. Sa totoo lang. Ang dami nyo talagang, ay nanong klase man ito yaga man. Iblang beses na ko nagsabi sa inyo na yung partner nyo yung unahin nyo, hindi yung kung mag-flirt yung kapitbahay, kung mag-flirt yung mga kaibigan, mag-flirt yung mga ibang tao, o may ginagawang hindi maganda yung ibang tao, it doesn't matter. It's not about lang the actions ng ibang tao sa paligid nyo na mag-partner kayo. It is all about lang the response of your partner. Ganyan. May gabi, madam, good evening po, Cholo. Wala lang ko na bisita, kay tatambaran ko mag-storya sa mga chismis ko di. I'm not in a good mood, tapos I feel isang kahilanat. Ano ba? Ito na lang si Andy. Mads, pag hindi ka tumigil, Mads, maulit na naman yan, Mads, sa ibang bagay na naman, Mads. Mag-fight sila na mag-partner ka mo, kaso, nga mag-partner. Igato niya ang bayan, nagpa-comfort sa girl, every time may problema, you know what lang ka? Pag may problema ka at sa iba ka nagpapa-comfort, ikaw ang may problema. Ako na mismo magsasabi sa inyo. Babae, lalaki, tomboy, bakla. Pag yung relasyon may problema, at sa kaibigan kang lalaki, babae lumalapit, ikaw ang may problema. You know what lang ga? Sabi nila, you should face your problem. Why not face your partner then? Ganyan lang yun. Imbes maghanap ka ng ibang kausap, how about kung bumili ka ng beer at yayain mo yung partner mo, uminom kayong dalawa. Mag face to face kayo. Magsabihan kayo ng hindi maganda. Pag nalasing ka, pukpukin mong buting red horse, tingnan natin. Nyapon ko da, Mads. Hi, Mads. Tulog ko, Mads. Wala ko sa mood, Mads. I'm not in the mood. I'm sangkasik. Gusto ko magpahinga. Gusto ko mag-isa. Beat it! Magpakatatag kayo. Pasok kayo dito, ga. Ganyan talaga nangyari most of the time, ga. Diba? Mga taong ito talaga, nanong klase ito. Buot ang katang ko, Ganyan yung mga babae. I guess it is their way lang ga in comforting themselves lang ga. Tapos inatago ng katotohanan ga na niloko sila. Ganyan. Yan yung way ng mga babae lang ga to escape the reality that they are being cheated. By pretending or na they are not being validated by their partner. By pretending na iba yung may kasalanan instead. Ginagawa nilang victim yung asawa nila. Sampo pag nagbabae yung asawa mo. Galit na galit ko sa babae. Pag nakita niyo sa mall yung asawa niyo, may kasamang babae, bakit yung babae yung sinasaktan niyo? Una sa lahat, what if pokpok yan? Pera lang habol sa asawa mo. Business yung tawag doon. What if malandi lang talaga, gusto lang talaga magpakatol, magpakate. Dahil makate na talaga. Bakit hindi yung asawa niyo pinupokpok niyo? Parang ang bubo niyo ga. Sa totoo lang ga, the reason kung bakit inatak niyo yung third party or yung kaibigan or na-invest na yung sarili niyong asawa because kino-comfort niyo rin yung sarili niyo lang ga with the fact lang ga na hindi ka talaga treated right.
by pretending na iba yung nagkukonvince sa kanya na wag kang itrato ng tama. Para hindi masyadong masakit ba? Ganyan. Tumigil kayo. Pag ganyan, pag may problema yung asawa mo, agad yung may problema. Hindi yung kaibigan, hindi yung mga grupo, hindi yung kapamilya. Totoo talaga yan ka. Sabi nga, bad influence yung grupo. Kasi inom yung asawa mo. Kasi niyayaya na mag-inom mo. Ilang hala! Sabot sa baboy. Ano ang pinag-usapan natin? Pag niyaya, lagi na mag-inom, bad influence yung kaibigan. Hindi. Yung asawa mo, hindi takot sa'yo. Yung asawa mo, walang pakay sa mararamdaman mo. Kasi sa totoo lang, if yung asawa mo do have fear na magalit ka, dahil may tendency na lumayas ka, umalis ka, hindi yan sasama sa kaibigan. And that's the truth. Alert, ganyan lang yan in reality. It's not about some people na bad influence. It is all about you not being valued by your husband. Dahil hindi naman siya takot, hindi ka naman lalayas. Hindi mo naman siya sasakalin. Hindi mo mapuputol, yan yung aray niya. Bakit ako matatakot? Every time na may gagawing hindi maganda yung asawa mo, sino biniplay mo? Kaibigan, third party, kamag-anak, ibang tao. That is why nararamdaman niya na pwede naman pala siya magpabiktim. So bakit kailangan ko palang kontrol yung sarili ko kung every time na makagawa ko ng kasalanan, iba yung tinuturo na may mali. Ganyan lang yan ka. Naon sa giyatay. Ay, sakto ka, good Mads. Grabe, be. Salig ni Andy sa self-Mads. Wala, gid. Siya nag-una-una kong magwa, Mads. Take ko sa translate. Ano pa? Ay, di ko lang. Ganyan yan. Sige, yan nyo pa dyan. Dati, pag hindi taga ako naniniwala, sabi nila na, kaya nagbibisyo yung asawa mo, kaya yan, walang time sa iyo kasi bad influence yung kaibigan, niyayaya ng kaibigan, bad influence niya, totoo. Tested and proven. Ito ga, hindi naman sila nga daw si Sinog, pink talaga yung nipple ko, no? Pero si RJ ga, siyempre may kaibigan yan, makayo makilala, mag-basketball yan, or pag sinabi ko ga na ayaw ko nang lumalis, hindi talaga inalis. Totoo ga, pag sinabi ko ayaw ko na mag-text ka dyan, hindi na yan mag-text, ganun si RJ. Nag-adjust talaga siya, kasi nga, alam niyang baliw ako. And he really cares about my feelings. Even nung younger days pa namin. At yun yung totoo. Alert! Even during our younger days, napaka-conscious ni RJ with what I am feeling. And I guess it is one of the green flag talaga pag naghanap kayo ng partner. Lalo na kung baliw ka. At na-notice ko ga, kadalasan sa atin ga, mga babae yung baliw. Konti lang na makikita mo na may baliw. Hi Eloy, patutuwas, good evening, na may baliw lang na lalaki. Once in a blue moon na nangyari yon. Usually yung baliw babae talaga. That is why tayo mga babae dapat naghahanap tayo ng somebody who could actually deal with our craziness. Yun talaga. Kaysa kahit ano pa kalaki yung dede mo, kahit ano kapag pink yung nipple mo, kahit marunong kapag mag-muscle control, kung yung lalaki nakita mo doesn't actually care about kung ano mararamdaman mo, at saka wala siyang fear na mawawala ka, dahil matay-matay yung ka sa kanya, kasi ang tigas-tigas, ang haba-haba, ang daming ugat, mabilat ibaya, magsisuffer ka talaga. Promise. So, dapat, you have to find someone yung kay madrama ka man. Kung madrama ka, you have to find someone na willing to deal with your drama and not so melodramatic also para balance lahat ng bagay. Alright? In cheating, there is no remedy in covering the issue. Ang actor na learning to accept the fact na hindi na siya happy sa imo, amo na nagapangita sa iban. Correct? When your partner is no longer conscious or no longer sensitive with what you are feeling, it's a sign. Nakikisama na lang because it's the right thing to do. Pero hindi ka na talaga i-maintain at hindi kayo tatrato in a way na deserve mo. Yun yung totoo. Kabalo ka lang yung iba na papakatao na lang yan kaya ayaw makipaghiwalay. Pero you will still see how you are treated. Mararamdaman mo pa rin, mag-iiba talaga ka. They'll become less conscious. They'll become less conscious with your feelings. Kumbaga, ginagawa na nilang gusto nila. Tapos every time, i-confront mo sila panggalit. Yan yung mga sign na yan. Maniwala ka sa akin ba? Ayaw maniwala. Bahala ka sa buhay mong animal ka. Pasok ka dito, ga.
Kasi ba, yung ibang tao kapag nag-asawa, hindi man nakapaghiwalay because it's the right thing to do man. Pero, they are no longer happy. So, hindi sila makikipaghiwalay. They will stay as your husband, they will stay as your wife, but you will be treated like nobody. The status will stay the same, but the treatment will be different. Red flag yan. Pag yung asawa mo, wala nang paki kung sasaktan ka. Julia Peruelo, I love you, ga. Good evening, ga. Kung yung asawa mo, wala nang paki lang, ga. Kung parang na ano ka, na umiiyak ka, nagabi na siya umuwi, or umiiyak ka dahil hindi siya umuwi. Wala yun. Your partner is designed to make things work. Pero hindi ibig sabihin, mahal ka pa niya. Yun yung totoo. Kumbaga, ginagawa na lang yung tama. Yun. Di siya natatakot. Kasi pakipaghiwalay kayo, okay naman sa kanya. Basta hindi siya yung makikipaghiwalay. Ganon yung na-notice ko sa relasyon. Kumbaga, nasa point na kayo, waiting na lang ba? Naghihintay na lang kayo kung sino yung unang bibitaw. Ayaw niya rin bumitaw kasi ayaw niya masisi na siya may kasalanan. Ayaw mo rin bumitaw kasi ayaw mo rin masisi na ikaw may kasalanan. So, nagbabantayan ako sa isa't isa kung sinong gagawa ng unang kasalanan. Pero the way you treat each other is quite too cold, is quite too dry na. Kasi wala na ang feelings. Ayaw mo na. But you need to stay na lang. Mag-iiba talaga ga. The way you will be treated, di ba? Yung parang wala sa tagang pakialam, pero they go home. Oh, it's a red flag. It's a sign that you are no longer needed. Naghihintay na lang na mag-give up ka. Yun yung sanabi blaga nga. Hindi sila makikipaghiwalay sa'yo. Jocelyn, good evening sa'yo ga. Hindi sila makikipaghiwalay sa'yo mga palangga. Directly. Because ayaw nila na sila yung masisi, na sila yung nag-give up. But, they will treat you badly. Para dumating ka sa punto na ikaw na lang yung masaktan, ikaw na lang yung aalis, yung lalabas, ikaw na naman yung may kasalanan kasi ikaw na naman yung nag-give up. Yun. Ganyan yung style ng iba. They cannot tell you directly that you are no longer needed. Hindi nila kayang sabihin na hindi ka na nila mahal. But they will show it to you. They will make you feel it. And dahil tanga ka at mahilig ka magsakripisyo, hindi ka pa rin magkipaghiwalay, titiisin mo ang lahat. O, magpakatatag ka dyan, importante buhay. That's it. Alert na anong klase. Pag nag-away kayo, hindi man siya lumalayas. Alert. Pag nahuli mo siya, hindi man siya lang hindi ikaw mapinipili niya. Siyempre, kayo hinihintay niya, ikaw talaga mag-give up. Kasi ayaw niya na siya yung maging masama sa walayang ito. Akala mo mahal ka pa? Pag nag-69 sa iba lang beses mo siyang nahuli, bumalik pa rin sa'yo kasi mahal ka. No. Kasi yung gusto niyang mangyari, ikaw yung umalis, ikaw yung mag-give up para siya yung biktima. Yung ending, wala siyang konsensyang mararamdaman kasi feel niya talaga na ikaw talaga nag-give up sa kanya. Ganyan yung style. Sumagot, sampalin kita, sumagot ka pa. Sakalin kita, malalaman mo. Nananakal ba yung kilala ko? Totoo yan ka. Ganyan yan. Akala mo dahil ng babae, nahuli mo, ikaw pa rin pinili, mahal ka? No. Ng babae, nahuli mo, ikaw pa rin yung inuwian, mahal ka? No. Pag nag-away kayo, nagkakabalikan pa rin kayo, dahil hindi ka umalis. Because some people would want to play victim all the time. Yun yung totoo. Hi, Dai May Mundial, thank you sa 50 stars. Hindi niya kayang sabihin na ayaw niya na sa'yo. Magsistay sa pipiliin ka na paulit-ulit, pero paulit-ulit ka rin niyang gagagahin. Paulit-ulit ka rin niyang lulukuhin. Until dumating ka sa punto na mapuno ka na, mag-alis sa balutan ka, putang ina siya yung iiyak, ikaw ang may kasalanan. Yun, ganun yung raro dyan. Yun yung nangyayari sa mundo. Yun yung pinakauso na teknik. So yung iba, sa kakahintay nyo na maghiwalay, hindi na kayo naghiwalay hanggang namatay na kayo. Pero hindi nyo na-realize that all throughout the years, hindi na kayo naging masaya. Hindi nyo na-realize lang that all throughout the years, it is just a waste of time being together. Yun yung totoo. Ang daming mga tao lang na namatay na mag-asawa pa rin. Pero ang daming years nag-waste nila that they are no longer in love with each other. Sayang kayo. Alert. Ako ga, if I'm 100% sure na ayaw ko na kay RJ, magkipaghiwalay talaga ako ga. Because sayang, Jude. Sayang. It is not about, do not feel sorry about the years na mawawala pag naghiwalay kayo. Feel sorry about the additional years pa that you'll be spending with the wrong person. Ay, sampalin kita, malalaman mo. Ay, salamat, balik na sa dati. Of course, di magbigay kang stars, kaya ito man yung gusto nyo.
Yung personality ko na nagpipiling Charo Santos kahit walang sulat. Next question. Sige, tiisin mo yan. Hinihintay na kung kailan ka mag-give up. Dahil tanga ka, hindi ka mag-give up. Mamamatay kang tanga, mamamatay kang magsakripisyo, mamamatay kang miserable. Sabi nila, yung relasyon daw, sacrifice yan, hindi yan totoo ga. It's not true. If you are in a relationship that you are always sacrificing, you might have the right feelings, but you had chosen the wrong person. Tested and proven. Because the last time I checked it, if you are with the right person, you will never gonna sacrifice. Every negativity, every pain, every failure, every heartache will feel lesser. Because you have someone to share it with you. At yun yung totoo. Mizzy, thank you sa 10 stars. Someone will comfort you. Someone will make you feel that you are valuable. You know what, Langga? One of the reason why I have a very strong personality because I know I will never gonna be alone. My husband will be by my side. Kahit talikuran pa ako ng buong mundo. Alert. Beat it. Relax lang muna yung beat it natin. Kasi gani ga, natrangkaso gani ako. Pak! Tigagit. Yung beat it natin ngayon, relax lang muna pang baby girl. Anong gagawin mo kapag may umaming sa iyo, pero pamangkin mo? Po, tangina tayo lang pamilya. Magito-tito tayo, parang nakakabubo naman na lang. Uy, Diyos ko Lord, pigilan mo yan, utog lang yan. Parang nakakabubo. Papatol ka sa pamangkin mo, kamukha din ng asawa mo, kapitbahay na lang. Utang yun ang problema yan. Pigilan mo yan. Diyos ko Lord, utog lang yan ga. Ha? Matatapos din yan. Ganyan talaga yan. Sometimes you'll be attracted sa kamag-anak mo. You'll be attracted lang ga sa mga kilala mo. Pero ga, tipigilan mo yan. Matatapos din yan. Pero kung single naman yung tita mo, o go. Buti na. Para pag nagkaanak ka, yung anak mo, tito mo rin kung lalaki. Pero kung babae, tita mo rin. Tapos pamangkin ka rin ng anak mo. At saka, pinsa ng anak mo, yung nanay niya. Bitit! Mga bilatibay! Nanong ka? Parang pinahirapan. Wag na. Huwag ka nang pumatol dyan sa tita mo. Ha? Tisin mo lang yan. The best thing that you can do is maghanap ka ng iba. And then spend yung time, yung attraction mo, spend mo yan sa iba. Yung utog mo, ipautwas mo na sa iba. Pigilan mo na lang yan. Natural lang yung magkaroon kang attraction sa kamag-anak, pero parang awa mo na. It's very complicated. Tingnan mo to ga. Tita mo siya. Pamangkin ka niya. Kapag managkaanak kayo, yung anak mo, tita niya, yung nanay niya. Tapos, yung anak nyo, magiging pamangkin ka niya. Napaka-complicated. Tapos, magiging pamangkin mo, pamangkin mo sa pamangkin. Kita mo, hindi nga natin ma-explain. Wag na. Wag na, day. Beat it. Wag na to. Beat it. Pigilan mo yan. Utog lang yan. Matatapos din yan. Pagdating ang panahon, makita mo tita mo, tsaka ng tita ko dati, gustong-gusto ko magabi, pero attraction ko naramdaman ka. Katulad din ng dati mga crush mo nung bata ka pa. Diba? Na parang attracted ka sa kanya. Pag nakita mo, sabi, putang ina, anong droga ginagamit ko, nagka-crush ako dyan? So, Diyos ko Lord, kinulang sa ligo, bilat sa ibay. Pero dati, kulang na, iyak ka pa pag na-broken hearted ka dyan. Wag na, pigilan mo yan. Katulad sinabi ko ga, everything is controllable. Okay? Your sexual desire, your feelings, and everything is controllable. Mag-enjoy ka na lang. Kung si tita mo, may asawa na yan, tapos may anak, kakaanak lang, or nagdididi pa yung anak, magpa-sur-eyes ka para makita mo yung didi niya. Tita, pwede mo patuluan ng gatas yung mata ko, kasi-sur-eyes. Yung feeling na pinipigilan mo siya, pero tinuturuan mo rin kung paano niya magawa ng parang kahit paano maka-score ka dyan. Ganyan, magpa-sur-eyes ka, animal ka. Lusogin mo yung ano mo, yung mata mo. Pag pumula yan na sobrang pula, pumunta ka sa bahay ng tita mo. Tapos sabi mo, tita, nagka-sur-eyes ako, pwedeng palagay ng gatas. O, direct yan sa dide. Hindi man niya pwede ilagay sa kutsara kay mahig ko. Dapat direct sa at least makaano ka. Beat it! Kaya mo na nga. Pagkabakapag yun na tita. Anong klase? Next question.
Ang hirap nyo talaga. Ang mundong ito, Diyos ko, it is never complicated. Kayo talaga kayo nagko-complicate ng mundo. Okay? Next question. Unsa man? Klase. Pag mga ganyan, mga palangga, pag nagkakagusto sa kamag-anak, pigilan nyo. Natural lang yung matra ka sa kamag-anak mo, pero pigilan mo yan. Kasi pag ganyan mo, pare-pareho lang itsura yung mga pamilya nyo. Naunsa kaya tayo, huwag na naunsa. Yung iba parang tanga. Yung kapatid, gagawin kalaguyo. So, titikim pa sa ibang lalaki, kamukha parang asawa mo, parang nakakatang, parang ang bubo naman gano'n. Parang hindi talaga tama na nung klase. Parang Muslim sa Saudi, pag pinsan, lot-lot, tiyab, laisan, ha, porya. Uy, anong sabi mo? Oh, no, bit it. Oh, relax mo ng bit it, ga. Next question. Unsa man? Lalo, pamilya, sulod sa ako. Atay, huwag kang pumatos ka mag-anak mo. Pwede sa kapitbahay, pwede sa katabi, pwede lang sa kapilang barangay, hindi pwede sa mag-anak. Piling tangkilikin ng sariling atin. Langga, required parent. Magtagalog kayo, do ka namin isang kuutin ko kayo sa cellphone, malalaman. Magtagalog kayo. Alam nyo naman lang na nag-iba na yung rules. Ngayon, nagtatagalog na tayo at magbigay din kayong stars. Natawa na kayo lahat-lahat para wala kayong mga pakialam. Rangga, required ba talaga na mag-BJ kahit na mag-asawa na? Grabe naman talaga. Yung pang BJ pala para pang boyfriend, girlfriend lang yan. Kung nag-asawa na kayo, hindi na kayo maghuhubad, ipapasok na lang. Na ano man na yun? Bakit naging requirements ito? Trabaho ba ito? Ano to? GO ka lang? Job order ka na nag-girlfriend kayo? Nung naging regular ka na, ayaw mo na mag-effort? Mga ganyan? Depende sa trip mo. Pero if you doesn't like doing langga, BJ, buko juice. Sabihin mo sa partner mo, ayaw mo na. Ganyan lang yan. I don't know. Basta ako, every time we do it, I really do it. Ano ko, no? Mag-ano ko na may video talaga yan. Dala yun sa script. Kumbaga, di ba, katulad ng pag nag-exercise ka sa gym, parang may pasunod na stepping. Pag hindi ko yan ginawa, parang kulang yung stepping namin. So, I always do it. Yeah. Honest yan, ga. You just don't know what my mouth can do. Unsa ko, no? Next question. Yes, ga. May gabi. Good evening, everyone. Ha? So, kung ayaw mo nagbubuko Diyos, sabihan mo sa partner mo. Okay? Kasi, ang pangit naman na, siya lang yung may gusto sa buko Diyos, pero iinumin mo talaga. Kasi gusto niya magpabuko Diyos sa'yo. So, kung ayaw mo buko Diyos, huwag kang magbuko Diyos. Pwede kang pineapple Diyos. Depende sa trip mo. Yog, hindi po ko mag-BJ kung uyab pa lang, uy. Ay, Diyos ko. Ibagay, kaibigan pa lang, nagbubuko Diyos. Oh, ito, walang malis siya. Subo mo yan, walang mali siya. Lalo na ngayon, kahit yung mga kanta, mga malalandi, subo mo to, subo mo to. Imagine na pala, parang sinasabihan ka pala gumawa ng sama. Parang, ewan ko lang talaga. Mangayo ko, water please. Warm up na langga. Correct, warm up stretching yung tawag dyan. So kung hindi ka nagbubuko Diyos, dahil mag-asawa na kayo, at ibahala kayo sa buhay mo, baka makikainom yan sa ibang buko. Ano ko, no? Yes? Next question po. Makinig kayo sa akin. Magaling ako sa mga ganyang mga advice. Ang init, may lagnat ako. Sex life is the best ingredients in relationship, madam. Correct. Especially if, ano ka? Ano ka pa kayo? Waya? Ay, water pala, water. Sex langga is the best ingredients for good relationship. Especially if you are still capable in doing it. Totoo talaga yan. Pag tumatayo pa, dapat laban Japan dyan. Kaya ilang beses kung sasabi sa inyo, huwag na kang feminine wash na mga ganyan. Hindi yung pipik, yung pik-pik nyo, yung gagawin nyo ga. Uminom ka vitamins para dumami yung collagen mo. Nano ka man kahirap yung kausap. Diyos ko, giatay. Next question. Negro ka ba? Oo. Kita mo ang itim kung bilat siyang ibay ka. Magpa-check kayo ng mga mata nyo, ha? Diyos ko, ang lalabo ng mga mata ng mga tao ngayon. Diyos ko, giatay. Ano ang bulong sa upaw langga? You know what?
Meron naman lang kami mga shampoo naman para dyan, no? Pero kung ako yung tatanungin ka, pag nawawala yung mga buhok nyo, ubusin nyo na lang pag lalaki. Kasi it's hot when you are bald. Mas na-highlight lang naman yung baldness nyo ka pag may buhok na natira dito, nagmukha yung Santo Papa, or nagmukha yung model ng McDonald's, mga ganyan. So pag nakikita nyo na naglalagas na talaga because it's really a sign of aging or it's genetically acquired, the best thing that you can do is remove na lang lahat so that hindi na lang ka ma-highlight yung kalbo mo. Yun lang. Diba? Pasok kayo dito ga at wag kayong lalabas. So ako, mas gusto ko si RJ na bald. Kaya may buhok pa yan siya dito. So, dahil ano naman kaya siguro siya mabait. Kasi yung buhok, kahit yung ulo niya, parang pangbatikan. Pang Santo Papa talaga siya. So, tapos, McDonald's din siya. Lahat ng mga sign ng mga magiging kalbo, nasa kanya. Nung nakilala ko yan, long hair yan si RJ. Ang kapal talaga ng buhok niya. Tapos, nag-ano pa yung dati. Alala mo dati yung mufats ng ganyang buhok ko? Na one-sided. Ganyan-ganyan pa ngayon. Pero mas mahilig ako sa bald. Gusto ko yung mga kalbo at saka mga... Next question. Serious kagid sa advice mo ga ba? Siyempre po. Tama, amo nang mahambal ko sa bana ko. Diba sabi ko sa iyo? Tama ka na yan. O, next question. Pasok kayo dito at huwag kayong lalabas. Na husband reveal lang ga. Para ano? Wag na. One length siya dati. Next question. Onsa man. Pero ako ga, I'm really attracted to guys na bald. Hindi naman super bald or semi-kalbo. Basta clean cut. Kaya gusto ko yung mga military cut, mga ganyan. Because parang lalaki ka talaga. You look like, parang lalaki talaga. Pumasok kayo dito, huwag kayong nalabas. Bilisan nyo na. May mga process ngayon, mapatato kayo, pwede yan. Next question. Mga kaliwat water. Maginom ko marami tubig kasi na may lagnat ako. Dahil kakasigaw ko to kagabi ng Beat It. Ano masasabi mo sa impeachment ni VP Sara? You know what lang, I'm not into government issues most of the time. Because it is one of the most sensitive talaga na topic. Lalo na tayo sa ating mga Pilipino. Hindi lang sa mga Pilipino, buong mundo talaga. And the religion also is very sensitive topic. But to be honest with you, I am pro Sara. Duterte po ako, in reality. Pero hindi naman ako nag-vote. Hindi man ako nag-support din dati. Even I was offered to support Duterte. Kasi ayoko talaga na ng hassle. And, you know what lang politika ngayon, Diyos ko. Sa lahat ng mga dinadanas ko ngayon, parang ayoko na naging sumali kahit mag-support na lang kasi napaka-complicated. And, if meron man tayo na-learn dito lang it is very important yun to be strong all the time. Emotionally, mentally, sexually, horror, droga. Because, katulad ng sinabi ko things sometimes wouldn't actually happen the way you want it. Diba? Sino mag-expect? Magkatandem yan sila. Love yan sila dati. So, bigla-biglaan sila na mag-attack sa isa't isa. O, ganun din dito sa social media. It also happened to me. Alert? So, kaya sira-sira. Whatever will be, will be. I guess both sides should have to be strong. Pero kung meron man ako ma-advise sa presidente at saka vice president natin, I guess you should stop that. Because, hindi naman kayo directly yung naapektuhan sa pag-aaway niyong dalawa. It is like two big stone are actually crashing and bumping with each other and then nasa gitna kami. At the end of the day, yung mga mamamayang Pilipino, lalo yung mga mahihirap, sila yung maapektuhan. Because when other country could actually see that our leaders are attacking each other and they cannot even control themselves in doing that, the trust issue sa mga investors, sa mga business will actually grow. So, imbis na mas dumami pa yung investors, imbis na mas dumami pa yung negosyo sa Pilipinas, they will hesitate lang na pumasok sa Pilipinas. And at the same time, while we are focusing on the political aspect ng Pilipinas, we didn't realize that our economy is actually bumababa na talaga.
We do not focus on things that really matters like our economy, the prices of the product, and the global warming, ang talino ko ngayon magkainom ng tubig. Yun yung totoo. Ngayon lang ano talaga yung trip ng gobyerno, more on magsiraan na lang. More on mag-file ng case, magsiraan, mag-expose ng mga, na in the first place, lahat naman sila are doing something. Yun talaga yung nakakatawa. Yung nakakatawa talaga sa gobyerno lang all of them are doing it. But then they are dying to expose each other. And then pag nasa ilalim ka, pag wala ka masyadong power, babaygi ka talaga. Alert? So I guess the best thing na gawin dyan is itigil na yan. Because parang, honestly the way I look at it, it is more on personal galit sa isa't isa rather than they are thinking about the welfare of the government or whatsoever. Kaya kung ako yung tatanungin ka, napakagaling ng larong ito. Diba? Yung nangyari, napakagaling ng pagkakaplano. Kaya, kung pro Marcos ka, kung pro Duterte ka, huwag ka nang makigulo. Hindi ka nila maayos yung gulo nila, dalawa lang sila, sasali ka pa. Common sense. Ganyan lang sa gobyerno. Ito mga politician na ito, may mga talino pa yan may mga advisor pa yan. Meron pa yan sila langga ng mga abogado. Mayroon pa yan sila langga ng mga, ay, iwan ko. Hindi ka nila masettle, dalawa lang sila. Sila lang dyan. So, makikisali ka pa. Anong iambag mo dyan? Awayin mo talaga kapitbahay mo dahil sa pinaglalaban mo. Tapos, kapag na-impeach si Sara, sino magbibiging presidente? Ikaw? Pag hindi na-impeach si Sara, sino magiging presidente? Ikaw ba? Hindi. Most of the time lang we are burning bridges, we are actually ruining relationship for nothing. Next question. Katatag kayo. Kung meron kayong paglaban, ipaglaban mo sa tamang paraan. Hindi mo kailangan makipagbardagulan, hindi mo kailangan mag-insulto ng kapwa. Yun yung problema. Ngayon, mas nakaka-turn off na talaga yung politika ngayon. Mahabang tumatagal, mas nagiging dirty yung politika. Kumbaga yung laro ngayon, iba na talaga. Iba na talaga yung laro ngayon sa politika Siraan na talaga. Magkasiraan na talaga. Poisoning each other na lang talaga yung laro. Dati buti-buti pa nung dati pero yung pasikat-pasikat pa. Pagandahan ng project, kahit may mga anomalya din yun. Pero at least more on makikita ng tao yung resulta pag nagko-contest kayo in a positive way ba. Mag-contest kayo kung sino may pinakamaraming na feeding. Mag-contest kayo kung sino may pinakamaraming na simento, yan lang na bangga. Mag-contest kayo kung sino may pinakamaraming natulungan. Mga ganyan sana. Kung ngayon, you are wasting your money, your time, langga, in creating fake account, in producing, langga, fake information. Mas inuubos nyo pa yung time nyo, langga, to trigger people and giving meaning sa mga bagay. Ay, ang buta. Parang nakakawala na. You know what, langga, if the politician is hiring someone to ruin the other politician using lies, wag mong iboto yan. Yan yung mga nakakatakot na tao. Yan yung mga nakakatakot na politician. If someone is very much willing na sirain yung kaaway niya, even using lies, Diyos ko mag-ingat kayo sa mga ganyang klaseng tao. Ibig sabihin, they are willing to ruin your city, your country, for their own advantage and welfare. Be careful. Ako talaga, pag nag-hire, mag-PM, sabihan mo kayo, tangina nyo. Diyos ko, Lord, ibibintang mo talaga pagkatao mo dyan para ano? Para sa 1 milyon, di ko tatanggap. 2 milyon, di ko tatanggap. 50 milyon, sino kinang salain? Maki, baka, wag matakot, bitet! So, di ba ga? Pasok kayo, tao lang tayo. Ano, i-hire nyo ako para manira ng kaway sa politiko? Magkano bayad? 1 million? Di, oy. 2 million? Di, oy. Sino nga? Di ko talaga gagawin. 5 million? Hindi. 50 million. O, isend mo dito. Sinong kailangan sirain? Pasok kayo dito, gawag kayo. O, ano? Tao lang tayo. Depende pa rin yan sa bigayan. Hi, Ga. Good evening, everyone. Wag masyadong mabait. Baka maging santo ka. Langga, okay lang ba sa'yo magpatato si husband mo or yung BF mo ng best friend niya ng girl nga the same tattoo? Okay, sandali lang. Bale, magtatato si RJ at saka wala siya best friend na babae. Pero sampo kung may best friend siya na babae, magtatato sila ng Toto 4. Okay lang sa akin? Okay lang sa akin sa isang condition.
Ayoko ng 2 to 4. 69 ipalagay nyo po. Utangin na kayo. Kung gusto nyo magpabida, karere nyo. Anong dito 4 to 4 nyo forever, today and every day? Wala yan. Ha? Napaka-weak nyo. Sabihin ko to kay Kaji, pag ganyan lang naman, ipatato mo yung pikpik niya, tapos itato mo rin yung lato-lato mo sa kamay niya. Mas maganda yung ganyang tato. Pag gumawa kayo ng mga kabulastugan, gawin nyo na may pasabog. Napaka-simple. Ayoko ng mga simpleng tato. Pag 2 to 4 lang, magagalit ako. 69 ipalagay yung mga tangina kayo, kaya gusto nyo man yan. Napaka-wet! Anong klase? Bet it! Next question. Diba? Tato couple, tatong animal ka, lumayas ka nitong animal ka, magpapatato din ako sa kaibigan ko, pero yung puti. Makiba ka! Wag! Subukan mo gawin yun sa akin. Pag talaga ito siya, hindi nagpaalam, sabi ko may kaibigan sa babae, nagpatato siya, magpapatato din ako sa kilala ko. Puti yung tato. Wala ka makikitang trace, pero putang ina. Umayos kayo. Ano sabi sa sayings? Do unto others of the grass. Yan yung sabi sa sayings. Yun, naintindihan nyo, alam nyo na yan. Do not do unto others of the grass. Ganyan. Yes? Gawa lang kayo ng mga napakawik. Dapat may pasabog. 69 yung ipatato nyo. Animal kayo. Na anong klase. Pumasok kayo. 69 today, tomorrow, forever and ever. Sirado kandado, tubtub sa langit. Ganyan. Takaan ko. Subukan mo. Magpatato din ako sa kilala ko. Gusto ko malaking karayom. Bahala. Bit-it! Hindi ko sakit ang ulo ko. Hindi ako makabit-it ngayon. Kasi masakit yung tonsil ko. Nagkalagnat kasi ako ga. La. Pumasok kayo dito ga at huwag kayong lalabas. Pasok! Yes po. Oh, hindi pa sila kasal ni Andy? Talaga? Tatlo na yung anak nila, di ba? Sa kabit-it na yun si Andy, no? Si Andy talaga parang description na lang talaga siya. Parang, notice ko na parang ginagawa niya ng lahat to make things work na lang talaga. Kumbaga. Pumasok kayo dito mga palangga. Next question po tayo. Swiss daw ang girl. Mahilig si Philmar sa mga foreigner. Third party ang mama na third baby, mama na niya si Andy. Walang planong magpakasal si Philmar from Venus. Tiyayaan mo na yan sila. Kung maghiwalay din na totoo. Pumasok kayo dito, huwag kayong lalabas. Sampalin ko kayo, malalaman nyo. Next question. Sa may mga problema, pumasok kayo dito, bibigyan ko yung advice. Makakatulong yung advice or makakasira pa. So magpakatatag ka, matanda ka na. Sa mga walang problema, pumasok, bibigyan namin kayo dito ng problema. Bilis. Pumasok kayo at mag-overthink. Yung masaya lang tayong buhay mo, pero dahil sa advice na maririnig mo, magda-doubt ka na. Dalawang bagay na to. Mas strengthen yung relasyon nyo ng asawa mo, or mas magdududa ka sa kanya. Magpakatatag kayong lahat. Yes! Dalawa lang, dalawa. Kalko tatlo. Kay Ellie, iba naman yung papa ni Ellie. Yung papa ni Ellie, gusto ko rin maging ano yan. Ay, maging kaibigan. Mahilig ko mag-friendly ako eh. Ayoko ng mga ganyan-ganyan. Kung kaibigan lang. Di ba natin bigyan ng Malaysia? Alam mo naman, yung ibang babae talaga, mahilig pa talaga kayo sa ibang lalaki, no? Ako wala na talaga. Kahit yung mga ganito, mga baso, parang si RJ talaga tingin ko. Grabe, napaka-loyal ko talaga. Hindi talaga ko interesado sa mga kung sino-sino pa dyan. Gusto ko kung si RJ hanggang mamatay ako, si RJ na lang gusto ko. Yes, ga? Kung si Habibi, grabe daw yung bash ng mga Bisaya. Pero ngayon, hindi na mabash yung girl kasi Englishman. Diyos ko. Sinong sabi nga hindi ka ba mag-bash yung mga Bisaya? Kasi Bisaya, hindi ka ba? Diyos ko, dali-dali lang yan. So, si Diyos ko, Lord. Kaso, nakalearn na kami, wag mag-judge. Kaya ayaw na rin yung maging judge kasi hindi naman kami tatrabaho lang sa Hall of Justice.
Next question. May lagnat ako. Napakapula ng face ko. Tamo naging nga sa kahilanat ko. Ga, kung meron kang case na robbery at hindi ka pumunta sa hearing, ano yung mangyayari? Magtago ka. Makukulong ka, gago. Ano yung mangyayari? Magtago ka, matutulong ka, gago. Makukulong ka, hindi pwede yan. The only time na hindi ka pwedeng mag-attend sa hearing kung yung judge nagsabi na okay lang na wala ka na abogado mo lang yung magharap dyan. Pero kung walang ganyan na ano, magtago ka na anong klase. Oh, magaling kang manakaw. Dapat magaling kang magtago. Magtago ka na anong klase. Next question. La, 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 la. Unless na lang kung pinayagan ka ng court na hindi ka na pumunta. Rabiri mo. Sa lahat ng sacrifices ni Andy, daw nabali wala lang. Pinili niya over sa money and fame. Hindi naman talaga nag-sacrifice si Andy. And that's the truth. Baka nakalimutan nyo, si Andy lang lumagyo niyan sa showbiz kasi magulo na yung buhay niya during that time. In reality, Siargao had actually given her peace of mind. Yun yung totoo. Alert. So wag natin sabihin nagsakripisyo siya lang ga. Because at the end of the day, nung lumipat yan si Andy sa Siargao, marami siyang pera. Marami na siyang savings. So she was actually able to live a good life there. At kailangan niya mag-relax during that time kasi na-boom na yung pagka-baby na nabalahuba na yon, na yung tao pala na sinisisi all the time at nasira yung career kasi tinalikuran at hindi pinanagutan yung anak niya, hindi pala yun talaga yung totoo niya. Ayun talaga yung iba, judgmental kayo. Naalala ko tuloy. Imagine na kulang lang patayin nyo yun si Albi. Kulang na lang anuhin siya ng mga tao. Tapos grabe yung mga masasamang natanggap niya kasi nagdadrama siya, iiyak-iyak dan si Andiga. Tapos hindi niya talaga sinabi na si Jake pala yung ama. Totoo talaga yan ga. Nang during that time, kasi during that time nalaman na si Jake. Parang nasira na rin yung pagkatao mo, yung dignidad mo doon. Kasi imagine na ba, tinuro mo ilang taon yung tao. Ang daming nagalit doon, ang daming sumumpa, ang daming nagbumaba yung tingin sa tao dahil tinuro mo na siya yung ama tapos hindi ka pinanindigan. Pero hindi naman pala talaga siya yung ama. Kaya naglagyo yan siya ga. Kasi nag-relax sa showbiz kasi sa sobrang skandal ba. At nagkaalaman na, siyempre nahihiya na siya. Yun yung totoo. So, Siargao become lang ga, the comfort zone ni Andy. Yun yung naramdaman yung relaxation. Yun yung naramdaman na feel at home siya doon. Kaya decide siya to let go showbiz. Not because na naasawa niya si Filmar. Yun yung totoo. Nakapain siya ng peace doon. Doon aside yung mga tao, walang pake kung anong nangyari, at least Tasha, whatsoever. O, di ba? Nanang. Choro. Ginawa na naman ito, maalala mo kaya. Ulitin ko sa mga bagong follower ko. Sa mga lumang follower, hindi dahil grabe yung gulo sa buhay ko this past few years, may karapatan na kayo na pag may problema kayo gawin nyo kung si Charo Santos. Kaya nga tinapos yung maalala mo kaya kasi si Tita Charo napapagod na kakabasa ng sulat. Ulitin nyo pa ito ha. Ga, ang miga ko nagabatyag sa anxiety and depression, okay? Nakipag-break siya sa kaibigan niya, okay? Kay toxic na ang babae. Ginambalan siya nga malain nga would like ga paitot daw siya sa amo niya samtang on call sila. Pero may words na mga pinapasama siya. Mag-translate ko pa yun po. Tapos sabi ko Tagalog tayo kay Gabiman. Maka-move on ang kaibigan ko. Ulitin natin pagbabasa. Yung kaibigan ko, nakakaramdam siya ng anxiety at depression. Nakipag-break siya sa boyfriend niya kasi toxic na yung bunganga. Sinasabihan siya ng masama na nagpapa-69 daw siya sa amo niya habang nagko-call silang dalawa. Lagi na lang mga bad words pa ang sinasabi. Hindi makamove on yung kaibigan ko, nasasaktan siya sa mga pinagsasabi ng boyfriend niya. Kag never na din nag-sorry ang guy. How to move forward? Parang tanga. Sabihin mo sa kaibigan mo, hindi ka tanga para kumain ng naptalina. Para kang bubu.
You know what, Langga? If someone doesn't respect you anymore, move on beautifully. Ganun lang yun. And then that's it. Alert. Ako ga, kahit isang beses lang sabihan ko ni RJ na gaga, iiwan ko talaga siya ga. Because, that's the way lang I value myself. Kita mo, binabastos ka na. Kita mo, sinasabihan ka ng hindi maganda. Naghiwalay kayo, iiyak ka pa. You know what lang ka? You should not cry. You should celebrate. It is never a heartache if you lose someone who doesn't even know how to value you. Hindi yun heartache pag nawala yung taong hindi naman kanya kayang irespeto. Nanong klase man ito gaoy? It is a chance. It is an opportunity to find someone who will actually treat you the way you deserve it. Someone na hindi ka gaganyanin, hindi ka babastusin, hindi pa mamaliitin, hindi ka ipapailalim yung pagiging pagkababae mo. When someone who is hurting you physically, emotionally, verbally, is mawala sa buhay mo, you have to celebrate. Because the last time I checked it, if you had chosen the right person, they will make your pussy wet, not your ear, not your eyes. Gets? Na, anong klase ito? Next question. Yes? Unsa man, nga naman. Bakit ka magkaka-anxiety ka gaga sa'yo, magpaganda ka, tapos maghanap ka ng kapalit niya. Mag-boyfriend kang Camille, giatay ito. Parang tanga to. Na anong klase? Kita mo, binabastos ka na, iiyakan mo pa. Double dead yung tawag doon. Move on beautifully. Maglandi ka sa iba para masaya. Ganyan lang yan. Yes? Ano naman? Ako talaga paglokohin ako ng partner ko. Pagkabukas may boyfriend ako yaga. Yun totoo. In reality. Tangina mo, ang daming gusto kong lalaki, yung iba sa akin, yung iba may gusto pa yan sa akin, tinalikuran ko lang, hindi ko lang pinansin. Ang daming lalaki na gustong-gusto ko, pinipigilan ko yung sarili ko. Kaya tungod, may asawa ko, respeto yung tawag, lulokohin, walang ako kanami, isa mo ba? Bahala ka dyan. Pinaglilista ko yung mga crush ko, yung mga nag-flirt sa akin na gusto ko rin sila, pinaglilista ko yan. Kasi hindi ako nagre-reply. Hindi ibig sabihin, hindi kita type. Hindi ako nagre-reply kasi may asawa ko. Baka mabasa niya. Oh, tapos baka mapasok ako sa drum. Oh, tama? Pag type kita, titingnan lang kita. May enjoy na ako niyan. Hindi ka napapatulan talaga. Hindi dahil hindi talaga kita gusto. Gusto kita. Pero may asawa ko. Pero pag ako niloko ng asawa ko, famous na ki. Anong klase ito? Pasok kayo dito ka. Diba? Having me langga is actually langga the best opportunity na sa buhay mo lukuhin. Mapatrack ako. Bahala ka dyan. Langga, anong mahambal mo sa mga kabit? Magpasalamat ka sa mga kabit. Dahil you will finally know kung sino, kung tama ba yung taong pinili mo dahil sa kanila. You know what, Langga? Maganda yung may mga kaibigan ka malalandi. They will actually help you avoid the wrong person. Ganyan lang yan. Dalayan sila sa script. Okay? Yes, Diyos ko. Isipin mo, prinsesa ka, prinsipe ka. Titikman muna ng iba para malaman kung nakakahilo. Pag tikim niya, nahuli mo, wag mo na kainin ulit, nakakahilo yan. Ganyan lang yan. Gamitin yung utak yan, mong kasi. Alangan, magalit tayo sa mga kabit para ano? Bilog ang mundo. You would never gonna know what will happen to you. So stop judging other people. Yun yung totoo mga palangga. Ako talaga, ayoko talaga comment ng masama sa third party na ng lalaki o ng babae. Ayoko talaga. Grupo. You would never gonna know. Bilog yung mundo. Judge tayo dyan sa mga kagawa ng mga kasalanan. Tapos after 2 years, ganyan lang, kalulot-got ka rin sa maling tao. Nagmukha kang tanga. Pag i-judge ka rin ibang tao, wala kang karapatang magreklamo. Judgmental ka rin dati. Pero tingin-tingin, huwag kang malinis. Next question. Sa mundong ito, kahit ako, yung gusto ko talaga mangyari, dire-diretso lang talaga, dire-diretso lang yung daan. Paano kung makita ko may ano, magkamaliko ako? Tao lang ako, nobody's perfect. Huwag tayong perfectionist, magkamali sa ito sa uli, nakakahiya. Pasok. Yes? Sampalin ko kayo, malalaman nyo.
Yes, ga. Ha? Dapat daw maging kabit daw ka para dili mga bet ang husband nato. O, so anong gagawin mo? Magpe-PM kayo? Tapos sabihin na, dalhin mo sa hilamunan? Doon kayo mag-sex? Magtago-tago kayo? Para kayong tanga. In reality lang ga, kahit mag-dive, mag-tumbling, mag-69, kasipsipin mo pa pati yung dugo niya, pag ayaw na sa'yo, ayaw na sa'yo. If they are done with you, they are done with you. You know what lang ga, when someone is getting into a relationship or somebody marries you, maraming reason yan. It's not just love. Alert? Sometimes, yung iba nagpapakasal dahil they are sexually attracted to you. Yung iba nakikipagrelasyon sa'yo because masarap ka tingnan. Humok-humok, agkag namit-namit. Yung iba nakikipagrelasyon because of financial stability. Marami kang pera, nakikita nila, hindi sila magugutom sa'yo, magkakabili pa sila ng bagong gamit. Some people are actually staying in a relationship lang because they just wanted someone to become their company. Sometimes you are feeding your sexual desire, your financial needs. Ganon. So sometimes, especially kadalasan sa mga relasyon, had actually started because of attraction. And then pag tumaba ka, bye-bye. You know what lang the problem about sexual desire, it doesn't last forever. Yun yung totoo. Huwag niyo nalokohin sarili niyo. The best sex na relationship that you can do with your partner is until 2 years to 5 years lang yan. Yun yung totoo. The rest, importante malabasan na lang. Yun yung totoo. Niloloko mo, bakit kami, ano pa yung sex life namin? Pinipilit nyo na lang yan, ga. In reality, iba na. You would never gonna feel the same feeling. Kahit makipagtulip ka sa partner mo, naramdaman mo pa ngayon na mainit yung dila niyan, ever na. Right? Did you remember during the first time, or during the, especially lang ga, months pa lang kayo, sobrang init lang ga ng tang ng partner mo. Both sides yan. It is what they call the heat of excitement. Kasi if you are too excited, your body is producing too much heat na parang malalagnat ka. Napatanong ka? Oh, that's the proof na hindi na kayo ganun ka-sexually attracted sa isa't isa. Because what is creating that too much heat dati is the excitement. And the excitement, yun yung pinakaunang mawawala if you had been doing it over and over again. Yun yung totoo. Kahit gaano pa kagandang katawan, kahit gaano pa kaganda yung muka, if you had been fucking that person for quite a long time, it will never gonna be the same. That is why you have to enjoy lang ga, the honeymoon stage. Kasi ga, it will last 2 to 5 years lang. There's no such thing as 7 years each. Yung iba ganiga, 2 months lang, wala na yung sexual desire. Depende kung gaano ka galing magdala. Dot, mangayo ko nila nga siyang ka-tissue please. Yun yung totoo ga. Ngayon, naramdaman mo pa? Unless na kung magkumbulsyon yung partner mo. Hindi mo na yun maramdaman yung init. The only time na maramdaman mo yung init, sa kape na lang. Tissue, please. Hindi na ganun. Dati, nung bago pala ka mag-sex yung partner mo, lahat talaga mainit. Kahit parang may papasok sa iyo masaka. Totoo, mainit talaga lahat. Pati yung tang, pati yung... Naalala ko dati nung kami ni Ardy, nung bago pa kami, lalo na yung first namin, parang nanginginig pa siya. Iba talaga. So, I guess... Lalo na pag nag 2 years to 5 years na kayo ga, wala na yan. Most of the time, importante malabasan na lang. It is like you are adjusting na lang langga with each other. Yun yung totoo ga. Yung sexual desire nyo, hindi na ganun. That sexual desire you used to feel sa partner mo, mararamdaman mo na yan sa ibang tao. If you do not know how to control that, doon na papasok yung cheating. Doon na papasok yung third party. In reality lang ga, hindi ka nawawalan ng gana sa partner mo dahil matagal na kayo or dahil hindi ka na in love sa kanya. In reality, because you are no longer sexually attracted to your partner. Yun talaga yung pinaka-main na reason. Wala na excitement. Because you are no longer sexually attracted to your partner. Sabi niya, nagloko dahil hindi ka na mahal, no? Nagloko because hindi na sila sexually attracted to you. They are no longer excited. Yun yung pinakaunang nawawala, the excitement. So, if you are telling me, paano ma-maintain ang excitement, you can never maintain it. That's the truth. Everything fades as time passes by. The best thing that you can do, control yourself and do the right thing. Yun. Utog lang na, lilipas din yan. Ganyan yung mindset ko ga. You can never imagine how many guys I am sexually attracted to.
Yung iba, nawala na yung feelings ko. Yung iba, meron pa. But still, I control myself. Because that's the right thing to do. Because you are married, because you have a husband. Pero pag pinilit mo talaga ko tao, makiba ka! Wag! Feeling ko mapapasok talaga ako sa Blue na Drama. Mga bukas, pag hindi na ako nag-live, alam nyo na yan. Pasok kayo dito, ga. Huwag kayong lalabas. Next question. Yes, ga? Ganyan yan. Kaya para maraming nalalamig. Yun talaga yung totoong reason kung bakit sinasabi lang na wala na yung init. Because in reality, yun talaga yung totoo. Makakaramdam ka na mainit na pikpik, mainit na lato-lato, mainit na dila kung may lagnat or may trangkaso. O ngayon, gagamitin naman ko ni RJ. Kaya mainit man ako, may lagnat mo ko ngayon. Yun talaga yan, ga. Darating talaga sa punto lang nga importante malabasan. Pero yung LDR, ga, yun yung maganda naman. Why a lot of people are saying na pag LDR, hindi yun mag-work. Mali po kayo. LDR could actually maintain the excitement. Napakalaking factor na minsan mo lang siya matikman. Just British! Minsan lang kayo may mangyari sa inyo. Minsan ka lang maka-69 sa kanya. Kasi you will look forward. Darating ka sa punto, pag siman yung asawa mo, pag sakay ng asawa mo, magtanim kang bayabas. Pagbalik niya, magagamit mo yung mga dahon. Pakuluan-kuluan mo yan para hindi ka ma-infection. Parang ganyan. That's the good thing about the LDR. It really maintains the attraction. Katulad ng sinabi ko ga, if someone or something is available 24/7, nakakawala ng gana yun. Pero yung masama naman sa LDR ga, it could maintain the attraction, pero sa sobrang pigil mo, baka mapaupok mo rin sa iba habang wala siya. Ay, wala na, Diyos ko, mapagkatatag na lang kayo. Ay, wala na talaga tayong pasingaduan. Pag malayo, mamimaintain ng attraction, pero pwede na hindi mapigilan yung sarili, papatol din sa iba. Parang nakakasakit ng, mapagkatatag na lang kayo ga. Ha? Pag humalingin ka, galingan mo, baka last mo na yan. Ganyan talaga yung relasyon. Next question. Sus, ang dami yung drama sa buhay. Pag 15 years, paraga, wala na. Oh, ito na, Isel, tanong ko sa'yo. Naranasan mo pa ba na yung dila ng partner mo sobrang init? Maliban lang kung may convulsion siya? Naranasan mo pa? Yung totoo. Wala na yan. Hindi na ganun kabakod. Kahit nga LDR kayo ga, ang excitement is still there. Pero never mo na-experience. Maniwala kayo sa akin, i-rewind mo yung utak mo. Nung bago pa kayo ng partner mo, pag nag-kiss kayo dati, sobrang init talaga ng dila nila. Vice versa. Sobrang init ng dila ng partner mo. And then pati yung skin, sobrang init talaga ga. Pati yung sa loob ng sobrang init talaga. Because it is your body lang ga producing too much heat because of its attraction and excitement. Kaya nawawala yan kasi hindi ka na lang ga excited. Kahit anong kaganda ng katawan ng partner mo, kahit anong kasexy ng partner mong babae, pag everyday mo nakikita, magiging normal yan ga. Katulad, sample bala, giraffe. O, kung yung kapitbahay nyo nag-aalaga ng giraffe, nung bagong lipat ka, na-amaze ka may giraffe sila. Pero pag tagal, ilang taong ka yung giraffe lang pala, parang magiging normal na siya. Diba? Katulad, pumunta ka sa abroad, yung bago ka sa abroad, parang ang saya mo talaga sa snow, mapipicture ka pa, excited ka. Pag tagal, magiginawan ka na lang, wala ka nang pakialam sa snow. Same din yun sa relasyon. Magpagkatatag kayo, hindi ka forever cold. O ikaw, naranasan mo pang uminit yung dila ng partner mo? Hindi na. Yung init na yan, mararamdaman mo na yan sa iba. See? Kasi wala na ganang excitement. It is the excitement that produce heat. Kaya nagpapahit ka. Hit ka pa sa kapitbahay mo. In reality, 2 to 5 years lang yan. Yung iba nga, months lang. And then, yung init na yan, mararamdaman mo na sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa teto niya. Sa kaibigan niya, sa kumpare mo. Sa iba mo na mararamdaman. Good luck na taga sa init na nararamdaman mong animal ka. Maligo ka, iligo mo yan. Do single mom deserves a single guys or dapat focus na lang sila sa bata? Kung ikaw ang parents ng single guy, okay lang sa'yo na mag-asawa ang single mom yung anak mo? Yung aso. Yung iba sa kanila, di ba single, pinagusto naman ang sila. Parang kakatawa talaga itong mga babaeng ito. Bakit ba? Yung mindset is, pag wala kang anak, wala kang silbi bilang babae. Wala kang value bilang babae.
Pero pag nag-anak ka, tapos wala kang asawa, sabihin, wala kang silbing babae. Parang bumaba din ang value, parang wala man tapos singaduan sa inyo lang gawin. Ano ba talaga, mag-aanak ba tayo o hindi tayo mag-aanak? Bakit ba? Yun mo tangga, it is not about kung may anak ka, papatol ka sa single din, papatol ka sa may asawa na, kung ako may anak, o yung pamangkin kong ito, papatol ito sa may anak na, buhay nyo yan, pagustuhin, lawas mo kung susosok ka dyan sa kanya or whatsoever, problema mo yan. Alat? Again, mga palangga, it is really very important, langga, na napaka-importante talaga sa mundong ito na alam mo kung ano yung worth mo. Alat, alam mo kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Ganyan yung pinaka-importante. Alat, tama rin kaka-question sa value mo. Kung hindi ka tanggapin ng nanay niya, bakit? Sa nanay ka ba niya makikipag-69? Diba? Ganyan lang yan ga. Kung ayaw sa kanya ng pamilya mo, kung ayaw sa'yo ng pamilya niya, bakit magtutulip ka ba sa kapatid niya? Beat it! Anong klase? Hindi ko sisigaw kasi yung tonsil ko may kaso pa ako ngayon. Ganyan lang yan ga. Hindi mo kailangang pakisamahan ng lahat. Katulad ng sinabi ko lang ga, pagdating sa relasyon parang politika, hindi lahat pubuto sa'yo. So ikaw, kabalo ka ga, it's easy to find a partner. Pero napakahirap maghanap ng partner na tatanggapin ka ng buong buo. Ang daming nakakilala ko, ang daming nasalamuha kong tao sa mundong ito ga, mga kaibigan, mga kakilala, na sila, nakakita sila ng partner, pero yung anak nila sa una, parang wala silang pakialam. At the end of the day, nagkaroon ng tatay yung bahay na kompleto, pero you'll feel alone. Yun talaga ga. Most of the time, yung magsasuffer talaga yung mga anak sa una. Yun yung totoo, kablo ka ga, red flag na yan. Pag yung lalaki walang pakialam sa anak mo sa una, ga, itot-itot lang yan ga, for sure, mabubuntis ka na naman, tapos iiwan ka rin niya. Alat? It is so easy to identify if that person is really sincere having you sa buhay nila. Sample, pag nag-Christmas, kung yung boyfriend mo, ikaw lang binibigyan ng regalo, at wala siyang pakialam sa anak mo, red flag yan. Ibig sabihin, mahal ka niya, pero hindi ka niya mahal fully. Hindi niya mahal ang lahat ng meron ka. Ting, 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 ting. Ganyan lang yan. Mag-isip ka, madaling maghanap ng partner, pero mahirap maghanap ng lalaking magpapakaama sa una mong anak. Good luck. Pag minalas babae, baka gasain pa. Pag minalas babae, baka imulis siya pa. Ganun talaga yung mangyayari ga. Yun. Pag nagsimula ka another relationship, do not think about yourself alone na maging masaya ka lang. Do not think about you having a relationship with someone. Find someone who will become a father also lang ga sa anak mo. Iba-value din yung anak mo. Kasi ang daming nangyaring ganyan ga. Yung anak mo, hindi yan nagreklamo. Pero lalo na pag nagkaanak kayo sa bago mong asawa, nagkaanak kayo ng anak nyo talaga, without you noticing it, ninineglect mo na yung anak mo sa una. You are complete, but they feel broken. Parang hindi lang tatay yung nawala kasi you become more focused sa anak mo dito sa bago. You become more focused sa partner mo. Parang nawala na rin siya ng nanay. Luuyas bata, ilo na dyan noon. Alat? Kaya ga, mag-condom kayo. You have to learn how to protect yourself so that hindi kayo mabuntis ng early or hindi kayo mabuntis sa maling tao. Kasi madadamay pa sa miserable yung buhay yung mga anak nyo pag nagsing-single mom ka mo. Yun yung totoo ga. You have to be very careful, Jude. Alat? So, pwede mo yan muna ilagay sa pusod, pwede mo na lunukin mo na lang muna. Kasi nakakatakot na talaga ngayon. Lalo na ngayon, yung mga tao parang hindi sila seryoso. Hindi ba? Ngayon nga sa panahon, kaya importante malabasan. Parang wala. Kahit mga kabataan ngayon, iba na. Dati kapag bored ka, mag-basketball ka, mag-volleyball, yung trip nyo, mag-akyat-akyat sa mga lube, magnakaw ng mga saging, mga ganyan. Ngayon, Diyos ko Lord, pag nag-board, Diyos ko, nagka-69 na yun, hinuon sa kaklase, sa kapitbahay, wala nang mali siya yun. Ngayon, yung magkakaibigan, wala nang mali siya, gumagawa na ng milagro. Anong klase ito? Mag-isip nyo kayo ilang ga. Especially if you are not financially stable, especially if you are not emotionally stable and mentally stable yet, do not get pregnant. Okay? I am pro live-in. Do not get pregnant for 5 years when you live with someone. Because you would never gonna know someone unless you live
in one roof. Hi, Charlie. Good evening, ga. Pahuway ko na gan. Asang kalagnat ko din na I'm not in the mood. Jud hinuon. Love you, ga. Miss you. Hi, Daisy. Good evening. Yun yung totoo. Na nung klase. Next question. On sa man. Mag-iingat talaga ako. Huwag yung mag-pregnant. Agad ka madadamay talaga yung bata sa miserable yung buhay. Minsan ka lang nakakita ng lalaki na itrato talaga yung anak mo na anak talaga nila. Yung iba, wala talaga, disregard talaga. Tapos yung iba, masama pa yung ugali kasi parang feeling nila, niloko mo sila, nag-anak ka sa iba, pero huli naman sila dumating. May mga ganyan, ang dami kong kaibigan nakikita na ganyan ga. Gustong makipag-69 sa'yo, pero ayaw maging ama sa anak mo, mag-iingat kayo sa illegal recruiter. Next question po tayo mga palangga. On sa man, grabe na yung advice ko. Mahihiya si Charo Santos sa akin. Pero hindi naman ako binigyan ng stars. Nanong klase ba? April. Ay. Kita mo naman kagina na pumasok yung haters natin. Nagagalit na sila. Dahil nangihingi lang daw ko kuno ng stars. Hindi ako nangihingi. Naniningil ako. Deserve ko to. Kayo talaga pag... putang ina. Ga. Ha? Nag-subscribe ba ka sa Viva Max? Umayos ka. Tapos dito advice. Parang wala kang gana. Langga, anong advice mo sa more than 10 years na relationship na mag-end na? O babay, ganyan talaga yan, ga. May mga taong matitikman mo sa katagalan, pero iwan ka rin. May mga tao lang, ganyan talaga ang buhay. Magpagkatataga, maligo kayo araw-araw. Mag-inom kang vitamin A, collagen, and ginkgo biloba extract para fresh kayo. Kasi, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, ang relasyon walang kontrata. Hindi mo alam kung mag-expired ka. Buti pa nga sa politika. Alam mo na GO ka. Pagkatapos lang ka ng mayor, pagkatapos ng vice mayor, yung nag-hire sa'yo, wala ka ng trabaho, at least ready ka. Norigin, di Ocampo Lynch, thank you sa 50 stars, ga, kanila lab. Diretso na lang, Gcash, ga, Jonel, magkanong bigayan, ilalagay ko dito. Okay. Anong, wala kang konsensya? Anong klase? Paus na ko sa inyo, ha? Pumasok kayo Tagalog mga daan ito, may net differential pa, gabi na ako nag-duty. Yung iba magsildo pa yan, Diyos ko. Tapos, ang dami pa ng language na ginagamit ko, may Bisaya, may Tagalog, Diyos ko, makonsensya naman kayo. Ako pa talagang sinasabihan nyo talaga na, hindi ka nahiya na mamalimos ka, nanghihingi ka ng star, hindi ka nahiya, nakikipasok ka nito, libre pa, daso nagtatamay pa ka, mananakit ka pang damdamin, anong klase, wala ka nang nabigay, mag-insulto ka pa talaga. Ang kakafal ng mukha nyo. Next question. Mag-subscribe, mag-ikos Viva Max, gani, magkano yung kada buwan dyan? Tapos dito, piling-piling mo libre. Pag pumasok ka sa Sayawan, may bayad. Pag pumasok ka sa Bulangan, may bayad. Pag pumasok ka sa Sinihan, may bayad. Tapos dito, libre. Piling-piling pa dyan mo. Nakakita na ba kayo na mag-entertain na ganito? Hindi pa, di ba? Ang daming nag-try, pero mukha silang tanga. Magbigay kayo. Next question. Blooming ka. Siyempre, pag mabuti kang tao, blooming ka. Goldie Ann, good evening, Langga Lablabo. Thank you sa 60 stars. Buti na konsensya ka, Goldie Ann. Kumain ka na? Huwag ka nang kumain. Ipa-load mo na lang yan. Gcash mo sa akin. Next question. Nining ba? Good evening, Ning. Yes? Unsa man? Bakit man? Ngano man? Kailan man? Oh, ganyan yung bigayan. Mary Therese, thank you sa mga advices, Langga. Good evening, diha. Watching from Chicago, Illinois. 3,000 stars. Beat it! See? Ganyan. Mary Therese, good evening! Ganyan pag nag-announce, pag nagbibigay. Thank you also for continue na pag-subscribe, Mary Therese. Love, love, ga. Kamusta ang Chicago Bulls? Ganyan. Sabi, bakit ba silang ga? Pag malaki yung bigayan, iba yung expression niya. Siyempre, sisigaw pa talaga ko sa 1 star mo. Hindi ka baka sa kabilog, isa kakihad na luya sa mga 1 star mo. Piling yung kasang katot. Mary Therese, maraming salamat. Humaba pa sana ang buhay mo at magkasakit yung mga kaaway mo. Sa kaaway niya dyan, na-follower ko rin, magbigay ka na at nang hindi ka madaling mamata. Makiba ka! Huwag matakot! Beat it! Good evening, everyone. I love you to Queen. Next question, mga palangga. Wala yung bell ko dito. Ga, bumili ako ng pang-judge na ganyan-ganyan, oh. Kasi sumasakit daw yung, nagreklamo yung mga producer. Producer yung tawag ko sa inyo, eh. Kasi di ba show ko to? Oh. Sino yung director? Ako. Sino yung host? Ako. Sino yung guest? Ako din. O ano kayo?
Producer kayo. Kasi kayo yung nagbabayad. Kayo nagbibigay ng stars. Kayo yung nagpapublicash. Kayo nagpaproduce ng show na ito. Oh. So, kayo yung nag-request. Sabi ng mga producer, i-remove na daw yung bell. Kasi yung iba sa kanila, kahit natutulog, nagbibill pa yung ears nila. So, kawawa naman sa kanila. Imagine, nagpapahinga ka na, naalala mo pa yung bell, tapos dagdagan pa yung sigaw, nabit it, ewan ko na lang talaga. Next question, mga palangga. Unsa man? Ito talaga mga follower ko. Parang makikilig ka. Pag may nagbigay ng stars, sabi na, thank you talaga ma'am. Parang sinusuportahan talaga yung nagbigay ng stars. Kasi nga nahihiya sila. Kasi wala silang pangbigay. Nakatira pa rin sa ilalim ng tulay sa 2025. Yes! Hindi ka magsinggit nga papaos. Kaya nga, relax nga tayo. Relax. Next question. Fritzer Evangelista, good evening. Unsa man? Pumasok kayo dito, huwag kayong lalabas. Jeneline Matibon Idano, 10 stars. Love ga. I love you to Jeneline. Salamat sa 10 stars mo ga. Ibibili natin yan bukas ng kalahating magic syrup. Sabihin ko siya magtagalog kayo. Bakit nahihirapan ako? Okay. Gaano masisay mo sa mag-ex-husband and wife na nag-sex sila pero nabuntis ni ex ang wife niya. Pero may kanya-kanya na silang pamilya. Anong ma-advise mo ga? Po, tangin namang buhay ito. Complicated na kayo, kinumplicate mo pa. Kung kunin mo siyang ninong, animal kayo. Parang mga tanga talaga to. Hiwalay na kayo. May sarili na kayong pamilya. Nagtikiman pa talaga kayong dalawa. Gumawa ka na lang ng kasalanan, kasama pa yung taong natikman mo na dati. Repeat customer ka, ma'am. Parang nakakabubo lang talaga. Bitit! Labanan mo. Nanong kasi pigilan mo. Bakit din ka pa pumatol sa ex mo? Natikman mo na yan dati. Pwede naman sa kapitbahay, sa kumpare. Kung ako talaga, hindi talaga ako magiging bubo sa desisyon sa buhay ga. Pag ganyan, pag nakipag-sex ka sa ex mo, cheating pa rin yun, kasalanan pa rin yun sa Diyos. Natikman mo na yan, napakabubo mo. Bakit hindi mo tinry sa kapitbahay? Ano ni Sayaman? Ano yan karon mangyayari dyan? Siyempre, common sense, ipapaamin mo naman sa partner mo pa rin. Tapos yung isa manginginwala din yun. Ay, Diyos ko, Lord. Iba na naman yung bibili siyang gatas ng anak na hindi naman sa kanya. Kawawa. Yun talaga yung mga lalaki doon sila talaga talo. Kayo, ganito. Kung yung lalaki, niloko ng asawa, na buntis ng iba yung asawa nila, tapos yung lalaki kalbo, yung lumabas na bata, balbon, sasabihin lang, pinaglihi sa balot. Nadamay pa yung balot sa kabilat ibay. Hindi totoo yung paglilihi. Maniwala ka. Pag yung asawa mo, nag-anak yan, at kamukha ng kapitbahay yung lalaki, anak na yan, hindi niya yan dyan langga, gipanamkon. Pinaglihi sa kapitbahay, pinaglihi sa kupari mo, ganyan. Madamay pa. Bakit ganyan man yan? Ang puti-puti ng tatay, ang puti ng nanay. Pero yung anak, ang itim, sabihin, pinaglihi yan sa singkamas. Maputi yung singkamas, sa balat ng singkamas. Ganyan yan. Madamay yung mga prutas, madamay yung mga hayop. Ay, giyatay, ito noon sa giyatay. Laila Vigzania, hi lang ga, tuto for today, tomorrow, and forever. 69, ngayon, bukas, at magpakailanman. Thank you sa 20 stars. Parang nakakabubo na ng Diyo noon. Magpakatatag kayo. Ano na nakaroon? Kunin mo siyang ninong. Kung magaling ka magtago, hindi man niya mahalata. Parang kamukha to ng asawa mo. Tingin mo lang yan. Unless na lang kung masirox kape, magkakalaman paglabas na ng bata. Salamat ka kung parang maging resemblance pa. Magpasalamat ka kung hindi yan maging Xerox copy ng ex mo. Pero yan talaga, pag naging kamukha ng ex mo, wala na magkakaalaman na. Pwede mo pa yung i-deny, pag buntis ka pa, pwede mo pa yung ipaamin sa asawa mo. Idasal mo talaga na hindi yan maging kamukha ng asawa mo, magkakabukingan talagang lahat. Ay, Diyos ko naman, sinabi ko na eh. Ganyan yan. Kahit yung commercial sa Bear Brand, nagsasabi na talaga sa inyo na may possibilities talaga na mag-69 ulit yung mag-ex kasi sabi sa Bear Brand. Si Dino nasa labas, yung tatay niya, na ex, managhiwalay na yung nanay at saka tatay niya. Teo, pumunta lang yung tatay kasi maghatid ng gatas. Ngayon kay umulan. Tapos yung dinosaur, naiwan doon sa hilamunan. So sabi niya, si Dino nasa labas. Tumakbo yung mag-asawa, kinuha yung dinosaur na laruan. Ngayon, nabasa yung damit, bumakat yung dede. So panaghatid ng gatas, yung asawa mo sa ex niya, hindi mo na alam kung ang bata lang yung dumidide or dumidide din yung asawa mo sa ex niya.
Overthink, malala. Ay, hindi naman lahat. Makiba ka. Huwag matakot. Na, ano. Kadalasan yung mga ex-ga, if they are attracted to each other, may mangyayari talaga sa kanya kasi hindi na sila mahiya. May nangyayari na dati sa atin. Parang wala na lang to. Mag-iingat talaga kayo sa illegal recruiter. Atay, good luck talaga sa inyong lahat, ga. Oh, di ba? Ka-repeat customer, dyan mo mga blat ibay ka mo. Sige, go. Go. Grabe talaga yun noon. Pero ako talaga, ga, hindi talaga ako matitikim lang sa ex ko. Kasi parang nakakabubo talaga. Di ba? Natikman mo na, ulitin mo pa. Hindi ka kayo nag-work dati. Alam mo na kung ano yung taste niyan. Tamo, yung ex mo, ga, kahit anong tagal yan, ga, hindi na yan sasarap. Kung ano yung pinakamasarap, natikman mo na nung bago pa lang kayo. Pag tumagal yan, mas humok pa yan, mas wala yan ng gana. Magpakatatag kayo. Tama lang kakatikim-tikim sa mga ex na natikman mo na dati. Subukan mo sa kapitbahay at nang maiba naman. Ng klase. Next question. Sus, mag-cheat ka na lang. Diyos ko, hindi pa talaga ginamit ang utak. Yes? Naunsa gyatay. Natikman mo na yan. Gagawa kang kasalanan. Repeat customer ka. Ano klase? Yes. Repeat buyers ng animal. Yung loyal, ha? Nag-LT ka? Kirang kalas na sikat. Goton sa ex. Kagaya ni Adrian at Kylie, sabi ni Kylie, siya naman daw ang kabit ngayon. Dalaw pa naman nung dalawa sa bahay nila Aljor. Ay, ang buta ng lamang. Pag kami talaga ni Adrian maghiwalay, hindi ko na siya papuntahin sa bahay. For sure, gagamitin ko yan. Mangyayari ko lang. Pag kami ni Adrian naghiwalay, hindi ko papuntahin dito. Kaya for sure, gagamitin naman. Uy, bored ako ngayon, magbubad ka. Dahil lang yung mga palangga, ha? Magana. Mag-uusap muna kayo dyan. Mag-uusap muna kayo. Mag-meet and greet kayo sa isa't isa. Iihi lang ko. Sirado yung CR namin sa sala. So, pupunta ko sa kwarto. Tanungin nyo isa't isa. Kung nakahalog, got na kayo sa ex nyo. Ga, may naisip akong suggestion, ga. What if, bumili kayo ng lip tint sa akin, tapos, kung yung asawa mo pupunta dun sa bahay ng ex niya, lagyan mo ng lip tint yung ulo-ulo. Pag uwi, pag nag-iba yung kulay, ginamit yan. Maniwala kasi kan, long lasting ba yung lip tint, pero mag-fade talaga siya kasi acidic yung sa ano ng babae. Ano sa'yo? Bumili na kayo, ga. 1,000 limang kulay na yan, ga. Pink, pula, maroon. Lahat ng touch of red, mayroon ka ko. 1,000 lang yan, ga. Matagal pa yan maubos. Magagamit mo. Anong klase? Magagamit mo pa yan. Kahit hindi pa ex. Kung lalabas yung asawa mo, kulayan mo yung ulo. Picturean mo. Ganitong kulay na ito ngayon. Ganyan. Pag yan talaga nag-iba yung kulay, itago mo yung lip tint para hindi niya madala yung isa. Kasi pwede niyang i-retouch yan. O, alam mo yung kulay ng lip tint ko, pati yung texture iba. At saka picturean mo. Ah, diba? Pagdating niya, mag-iiba yung kulay. Malalaman mo, ginamit. Yung maganda dyan, makukontrol mo kung ano yung shade. Right? O, pag doon, i-retouch niya yan, kahit bumili pa sa akin yung kalagoyo niya, mag-iiba talaga yung kulay niyan, ga. O, diba?
pwede mo gamitin yung lip tint, pirmahan mo. Pirmahan mo, gamit yung lip tint. Pag yan talagang pirma na, wala, may nangyari talaga. Bumili na kayo, 1,000 lang yan ga. Grabe, isang beses ka na makakapirma yan. Ito talaga, seryoso to, hindi to business strategy lang. Ano sa'yo? Alam mo ba kung bakit ikaw yung pinili ko? Dahil may sense ka mag-advise mo from Jasmine siyang, I love you, Jasmine. Ara ka naman. Hindi yan, anong totoo yan? Ngayon ko lang naisip mo, makakatulong to sa relasyon nyo. Bumili ka na. Nakakapi. Na ano. Ay. Ay, kita. Gamitin nyo yan. Sa mga nakabili na sa akin, gamitin nyo. Pag umalis yung asawa nyo, pirmahan nyo, gamitin nyo yung lip tint. Iba-ibahin yung kulay. Iba-ibahin yung pak, pirma. Pag uwi pagkagabi, pag tingin mo, pag nag-fade yan, awayin mo. Hindi ba yun yung magpipade siya, dali-dali lang nahugas. Tapos yung mga lalaki, hindi ba yun naghuhugas ng ano pag nag-ihi? Huwag mo kung anuhin, baka sampalin kita. Toto MJ, grabe ang mindset, pabilib. Siyempre ga, silang, this is not your ordinary lang ga anyway. Yes? Hello lang ga, maayo, nakahingagaw, pamabalik naman tayo sa team replay from Stephanie. I love you, Steph. Nagsasana ng mga taga-STL, dira, love. Tapos yung ending, yung asawa niya, bibili din sa imo para mag-retouch. Hindi yan. Mahihirapan siya sa pirma. Pag i-retouch mo, mag-iba na rin yung shade ng kulay. Maniwala ka sa kanya. Ang dali lang lahat ng bagay. Huwag mo, giatay ito. Kaso, baskugan man, imo lip tint ga. Hindi dali-dali makakas. Makakakas din niya, mag-iba talaga yung kulay. Kasi acidic yung ng babae. Iba yan. It is not an ordinary liquid. So may tendency talaga. Parang na ito na ka sa bola. Bumili na kayo ng mga karami-dami. Next question, mga palangga. Magbigay din kayo ng stars at na magkaroon kayong silbi. Ito wala man kayo gana bumili ng product. May powder kapag kinancel ko yung powder ko kasi hindi ko nagustuhan. Gusto ko siya for sunblock reason lang talaga ga. Pero yung powder ga, kailangan mo pang gumamit talaga ng ibang powder para maganda yung ano niya. Kaya hindi ko na, ginawa ko lang sunblock sa sarili ko. Paano yung asawa ga kay hugas pa iya kada ihi? Hindi mo nila hugasan na talaga, basain mo lang yan, hindi yan madali makuha. Makukuha lang yung lip tint ko lang ga, kung gagamitin talaga sa acidic. Wala gi ko na kalot-got sa ex ko kay gamay sa to. Huwag ka na brikse. Huwag mo nang iligtas yung sarili mo dito. Ay sa pag-advise. Magkaduda-duda yung pamilya, magkagulo kayo, buhay nyo yan. Wala kong pakialam. Next question. Liz here. Grabe ang talas ng utak mo. Yung ibang talas ng simod nila. Ang sasama pa ng ugali. Next question. Two sets ang akon ga. Noted, Stephanie. Bumenta tayo. 2,000 pa yan. Pambili na bukas ng puting bigas. Noted, Steph. Ipamigay mo sa mga hirap. Isampal mo sa kapitbahay. Pamigay mo sa kaibigan mo yung mga lip tint ko. Mura yan. 1,005 na pre-SF pa. Parang tag 190 lang kada isa. Grabe kagid. Kagid ya. Admire kagin patay ka karakter ka director ga. Kung ginpauso mo ang bit-et kag bell siya subong ga live panyapon patay na yan, wag natin pag-usapan. Wala na kung pinatay na lahat ng direktor yung mga karakter. Sabi ng direktor, ganito lang ga. Magsimula ngayon, itigil na natin ang mga teleserye. Kasi nakakapagod na at saka wala nang silbi. Wag na tayo sa teleserye kasi ang daming pabidang kontrabida. Nakakasakit ng ulo, hindi naman magaling mag-acting, hindi magaling gumawa ng kwento. Ulit-ulit lang naman. So sabi ni Direk, focus tayo, maging host ka na lang. So, buyabunda na lang ako ngayon. Okay? Magbigay kayo ng stars. Natawa kayo, na-entertain kayo, nagustuhan nyo yung kwento. Tangina, problema ko yung silbi. Patay. Grabe kayo. May lagnat pa ako ngayon, natunugan pa ako dito, nandito pa ako sa labas. Parang mauubo pa ako, pero sabi ko, kailangan ko mag-live kasi yung mga tao naghihintay sa akin. Baka hindi sila makatulog, hindi sila masaya, at hindi sila ma-entertain. Yung iba may mga problema pa sila sa buhay, baka ma-depress sila, tumalon sila sa building. Kahit masama yung pakiramdam.
Ang tama na pakiramdam ko, nagla-live pa rin ako. Sakripisyo na ko dito. Parang wala man lang naka-appreciate. Sabi niya, silang kawawa. Kahit pambili ng paracetamol. Ano pa siya nga, lulid na sa kadaan. Yes, ga. Pumasok kayo dito, ga. Huwag kayong lalabas. Kanina, nagluto kami putsiro. Sabi ni Mama, ano to, Tina? Putsiro yan, ma'am. Ma. Sabi niya, bakit kamuti lang ito? Dahil wala pa tayong pera. Putsirong kamuti. Hindi ka makabiling baboy at saka manok. Paano kami makakabili? Nagpupulaw, may night differential pa. Dapat ako lang gao kag saka hazard pa to. Sa mga ganyan, yung iba nagtatrabaho, may mga hazard na anong klase. Oh, may pasanag tayo, 2,500. Step, I love you. May sobrang 500, yun yung pasanag. Yung gusto ko talaga sa inyo, ang bait nyo talaga ng mga follower. Parang yung iniisip nyo ko lagi ba? Yung hindi kayo heartless, mga ganyan. Hindi katulad ng iba, may pa-follow sila. Yung mga follower na parang walang paki. Sa inyo talaga, ang babait nyo talaga, no? Thoughtful talaga kayong mga animal kayo. Next question po. Huh? Pilka, good evening. Huh? Next question, yung magandang tanong. Kahit hindi naman talaga tayo magaganda. Tigilan yung kakandi-andi yan, ha? Pagod na ako. Hindi naman tayo nakatikim dyan ka, Pilmar. Ano? Sabihin nyo na, iiwan ko kayo talaga dito pag wala na kayong tanong. Kaburing yung kabanding. Ako na lang lahat yung mag-a-adjust. La, 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 la. Yes? Wala ko sweldo ga. Miminiyo. Ilang taong ka nag-follow sa akin? Matagal na? Right? O, anong sinasabi ko sa iyo dati pa? Pag nagtatrabaho kayo at nawawalan kayong ng pera, ibig sabihin, may kulang. Abroad kayo, nawawalan kayo ng pera, ibig sabihin, may kulang. Anong gagawin mo? Kindatan mo yung amo mo. Pag ikaw talaga nataypan ng amo mo, araw-araw sweldo. Kung gusto mong umunlad sa buhay, magbaka-baka ka. Pero kung pwede ka namang umunlad sa 69, bakit hindi? Kanya-kanyang trip tayo sa buhay. Bakit po? Next question. Na anong klase ito? Bilisan nyo na. At wag na kayong mag-usap dito tungkol sa mga taong pinatay na direct. Talk show na ito, hindi ito teleserye. Tama na. Tapos na. Canelas Edge, dugang bakal lemon ga para sa sore throat, get well. 30 stars. 30 stars. Magiging 15 pesos yan. Lemon, 15 pesos. Ha? Suha na lang, ma'am. Matagal na kitang follower, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung magkano lemon. Lemon? Ang kapal na mukha nitong sa follower. Mahal kita, pero parang nakakabo. Lemon, 30 stars. Pag i-divide mo yan, magiging 15 pesos lang yan, ma'am. Yung lemon ngayon, tag 25 na. Huwag na natin gawing lemon. Suha na lang. 10 suha, 5 suha. Yan na lang. Mas makatotohanan pa. Arte pa, limon-limon pa kayo sa 30 na star. Sus, Diyos ko, Lord. Next question. Paano kay WFH ako? Babayi pang manager ko. Ang mga mapinggiranay na lang kami sa chat. Beautiful. Baka may kapitbahay ka dyan na maganda yung trabaho, kindatan mo na rin. Kung hindi madala sa boss, sa kapitbahay. Na ano ka man gaman? Gaanong dapat gawin? Gawin. 80 years old ka na, pero hindi ka nakaranas na maglutgot kahit isa. O hilain mo yung kapitbahay mo, lutgotin mo, kung yan ang pangarap mo. You know what, Jasmine, lahat ng bagay may paraan. Curious ka ba kung anong mararamdaman pag naglutgot-lutgot? Anong kasi? 80 ka na, dugay-dugay, mamamatay ka na, iniisip mo pa anong feeling na maglutgot. Diyos ko, ngayon, yung mga lalaki, tag 1.5 na lang yan, tag 1,000. Hindi mo na kailangan mga agaw-agaw ng mga asawa ng ibang tao. Kumuha ka ng mga husto. At least, di ka nakagawa ng kasalanan. Nakatulong ka pa sa edukasyon, sibika at kultura. Onsa man. Bakit ba?
O, ano masasabi mo lang kay dati adlaw na inaangkin na nila ang Surigao? Kaya din nila kontrolin ang tubig, hangin, at apoy. O, last airbender yan siya ga. Tapos yung ibang kasama niya, pag mga fire people, may mga, ganyan talaga yan ga. May mga tao talagang pinanganak sa piling-piling, last airbender. Wala tayong magagawa. Hintayin na lang natin. Katulad ng sinabi ko, kanya-kanyang trip tayo sa live. Yung iba, nagpipiling ng mga magaganda, mga mayayaman, matatalino, meron din nagpipiling last airbender. Malay mo, baka lahi iniang. Yun talaga. You know what lang, sometimes wala lang ga, a little knowledge makes someone lang ga, parang nagkabaliw-baliw nito sa hinuwan sa Philippines pagkag genius. Kaya namin pag makakontrol yung hangin, ang lupa, o last airbender yung lahi. Wala tayong magagawa. Next question. Pakatatag kayo. Sana or last airbender. Ay, magandang gabi po. Good evening, Javelin. Kamusta ka dyan? Kumain ka na? May pira kayo? Wala pa rin. Mahirap pa rin yung mga bagong follower. Pasok kayo dito, ga. Next. Ano? Unsa man? As airbender di ay. Get inside, everyone. Oh, hello, mayong gabi. Hi, Nick Omo. Good evening, ga. Oh. Hi, Michelle. Good evening. And again, mga palangga, I'd like to say thank you talaga kagabi langga for those na nag-support ng Scammers Night ko. Dahil ako talaga yung number 1 scammer talaga dito sa Negros. Thank you, everyone. I was able to accumulate 120,000 plus nung umaga may 10 at saka 15, 1, 21, mga 40, mga 140K. Salamat po sa inyong lahat. Thank you. May babayaran yun. Pero malay nyo, baka hindi ko ituloy, bulsa ko na lang. Ga, paano kung wala akong kapitbahay? Kawawa ka naman, Jasmine. Uy, magpagkatatag ka na lang. Hintayin mo na lang makausap mo si San Pedro. Baka pumaya. Sorry, Lord. Sorry. Yes? Hi, Dibet. Ga, nasend na yung lip tint ko, ga. I'm not so sure about it. Kung hindi, dapat may resibo ka na. Pero kanina may pinadala kami. So, sa Monday, malalaman. Kung hindi, ipasen mo. Huwag ka magmadali magka-lip tint. Gagamitin mo. Pang-sign yan. I love you, Ma'am Debet. Next question. Hanggang alas 10 lang ako ha. Hindi na taga ko pupulaw ng alas 1 dito na side because may lagnat gani ako tigagid. I am sick. Ibig sabihin, animal kayo. Pumasok kayo dito ga at huwag kayong lalabas. Ano, nakakatakot man itong isa kong follower, animal man to si Gerald. Hoy Gerald, yung profile mo nasa ilalim kang swimming pool. Akala ko nakiswimming ka dito, natakot tuloy ako. Bakit may lalaki? Nakaligaw, natakot ako. Sabi ko, bakit may lalaki sa swimming pool ko? Kasi yung, nakita mo yung Gerald, yung pangalan, yung profile niyan, nasa swimming pool siya naliligo. Nakakatakot na lang tuloy. Na-timing pa na dyan siya na sa video nakalagay. Sabi ko, bakit may lalaki naman naligo sa swimming pool? Natakot tuloy ako. Diyos ko, hindi pa ako magkakapira pero mamatay pa ako sa kaba dito na side. Giatay ito. Munti ka na kung heart attack. Giatay. Nakita ko yun. Hindi nyo yung nakita? Katakot ko. Sabi ko, bakit may lalaki nagka-swimming sa swimming pool ko? Ay, Diyos ko, Lord. Oh, cheers. Inom tayo tubig. Next question, mga palangga. Yung magandang tanong, kahit hindi naman kayo mga magaganda, natakot ako kay Geraldo. Unsang yatay. Ga, paano mo masasabi na may utang, sisingilin ng utang sa'yo na hindi magagalit at hindi niya maisip na galit ka para mag-reply siya? Ganitong gawin mo. Mads, nabalitaan mo yung tungkol kay Ande at saka kay Pelmar? Mag-reply yan siya, oo, Mads. Nang gabi talaga yung ano, or oo, Mads, mag-reply ka agad, kailan ka magbabayad? Ganyan. Huwag mo talagang unahan doon sa pagsingil ng utang, lalayo yan sila. Pero alam ko, kadalasan yung mga palautang, chismosa yan. Kaya unahan mo ng chismis. Sabihin mo, Mads, narinig mo na ba yung nangyari sa kay Pelmar at sa kay Ande? Sasagot yan, oo, bakit? Kailan ka magbabayad ng utang mo? Makibaba ka! Huwag makakako! Ganyan, di ko, kaya hindi umuunlad, hindi nyo talaga alam yung diskarte, ga. Kadalasan nyo sabi mga utang, chismosa yan. Yan talaga yung technique. Pag nagkataon na may chisme, pag kailan ka magbabayad, siyempre, isisin lang yan.
Tapos mayroon pang setting dyan lang na pwede niya makita pero hindi mo makita na nasin niya. Pwede yung ganyan. Oh. So, anong gagawin mo? Yung pinaka-the best na gagawin mo, makipag-chismis ka para mag-reply. Mads, ano nangyari kay Andy? Naghiwalay dito si Andy at saka si Pilmar, Mads. Pagsagot niya, hindi pa, uy, parang nag-away lang ata sila. Oh, okay, so kailan ka magbabayad ng utang mo? Oh, di ba? Ang galing ng segue. Hindi yan magagalit. Pasok kayo dito, huwag kayong lalabas. Na, anong klase? Gamitin mo yan. Bilisan mo na, baka nanonood din yung kumari mo, hindi na mag-reply. Alam niyo yung technique. Next question, mga palangga. Yung magandang tanong, kahit hindi ba tayo ganang kaganda, Mads, ganyan yan, Mads. Style yan. Sabi mo, Mads, narinig mo yung nangyari kay Andy at saka kay Mads. Pag-reply niya na, oo, kailan ka magbabayad ng utang? Diretso na yun. Henya, syempre, this is not your ordinary langga. Ano ka ba? Next question, mga palangga. Galingan nyo yung tanong, parang hindi naman kayo nakakasakit ng ulo. Na anong klase ito? Next question. Mga hindi masyadong magagandang nilalang, pumasok kayo dito at huwag kayong lalabas. Huwag kayong mag-alala, hindi na ako maganda. Importante buhay tayo, humihinga. At marunong makipag-69. Ang ending, wala na nag-reply. O, ganun talaga yun. Pero at least, alam mo na buhay pa yung gaga. May tendency pa na magbayad yan pagdating ng panahon. Malay mo, yumaman yan. Pasok kayo dito nga, at least na-confirm mo na buhay pa. Kasi hindi mo, yung ibang Facebook, wala na yan, hindi na yan active. Kalatuis na yung mga follower mong iba. O, pasok, o hindi nila ginagamit yung account. Mga ganyan yan ga. Next question tayo, Mars. Yes. Ano, Mads? Ay, di ba? Pwede mo na sabihin, kung Christmas, Thailand mo siya. Mads, pumunta ka sa bahay, may regalo ako sa'yo. Pagdating, kailan ka mabayad ng utang mo? Ganyan. Hindi ka talaga marunong. Kayo talaga pag nagsingil, hindi kayo matalino. Kaya kayo nagagastos pa kayo, yung time na sayang pa. Dapat magsingil kayo, i-PM nyo yan. Pumunta ka sa bahay, Mads, may tsokolate dito. Pupunta yan. Pagdating, singilin mo. At least siya pa yung pumunta. Hindi ka mahirapan ka kapunta sa kanila. Na ano ka man gaman. O, ngayong eleksyon, pwede mo gamitin yan. Mads, pumunta ka dito. May bigayan dito lang si Mayor. Bigyan ka dito, 3,000. Pupunta yan. Pagdating, singilin mo sa utang. At least hindi ka pa nag-effort na pumunta sa kanya. Siya pa yung pumunta sa'yo. So, kahit hindi pa siya magbayad, at least hindi ka napagod. Yung pinaka-importante. Next question. Amang kayo kagana-gana. 400 stars na lang. Magpo 4,000 na. Parang hindi nyo pa talaga ibibigay. O, hindi na lang. Wala na lang. Lahat kayo dito. Puro sa mga nagka-team kohol pa rin to. Na anong klase ito. Pasok kayo dito ka. Huwag kayong lalabas. Hasta lang ko bala last G's. Kaya baka 9:30 lang gani. May lagnat ako. Nilagnat ako kasi ikaw na bit-it siguro ka. Ako di ganong last time pa ako may lagnat. Tapos hindi naman kasi ako kapabibiga. Pag may lagnat ako laban Japan pa rin ako trabaho. So kanina parang masama na talaga pakiramdam ko. Parang nag-okay nga ako gana salita dito. Siguro kasi daw parang ako balhas, nagkapawis. Wala na kayong tanong. Kaya iwan ko na lang kayo ga. Parang mo silbing kausap. Nagka-problema na naman yung Facebook. Hindi naman mababasa yung comment. I-refresh natin ito. Paano mo sasabihin sa katabi mo na mabaho yung kilikili ka na hindi siya ma-offend? From Juan Marie. Hoy, Juan Marie, alam mo ba, napaka-conscious ko sa mga ganyang tanong. Parang hindi yan, para sa akin, it's not a funny thing, pero funny rin. Kasi dati, ito ganito, totoo talaga yan, mabaho yung kilikili ko during my high school days. Lalo na nung nung mahirap pa kami, Kasi huminto ako matagal sa high school. Pagbalik ko, may trabaho na ako, I could actually lang provide na sa sarili ko. Dati sobrang hirap talaga namin tapos isa lang yung uniform namin. One pair lang yun.
of uniform. Kahit masunog pa yung palda mo, isuot mo pa rin. Kahit basa pa yung medyas mo, isuot mo pa rin. Dagdagan pa nga ng uniform, ga na napakakapal, nakulduroy, yung napakainit, ga ang baho talaga ga. So, nabubuli ako dati because of that. As in. Pero ngayon ga, dati yung kilikili ko talaga mabaho talaga. Pero ngayon, it becomes my asset. Other people do really like the way I smell. Sobrang bango ko. It becomes my asset. Because dati mahirap man kaga, wala man kay i-provide sa sarili mo. And some people do actually have the fish syndrome na tinatawag. Parang nag-i-exert talaga sila ng amoy na iba. Kahit anong ligo pa nila. And then, I guess the best thing that you can do, ito seryoso tong advice na to ga. Alam niyo yun. It just so happened that they can't do something about it. Sometimes it's because of poverty. Or sometimes, it is because lang it is the natural scent talaga ng katawan nila. I guess we have to be a little bit kinder. Totoo talaga yan nga. Yun talaga yung na-learn ko. Kaya sabi ko nga, if you cannot help, keep your mouth shut. Ganun na lang. Example, pag sumasakay kayo sa jeep, pinupost nyo ang baho ng katabi ko kanina, I just don't like it. Sinasabi ko to sa sarili ko, magtaksi kayo kung ayaw nyo. At saka isipin nyo talaga na you are lucky enough na naka-aircon yung opisina nyo. You are lucky enough that you were able to buy bagong damit. Kasi sa totoo lang, may mga damit talaga that is creating smell. Pag naka-mix na sa sweat mo. Kaya sinasabi ko ito paulit-ulit na we have to be a little bit kinder. Instead of us na mag-isip ng mga ganyan, what if we have to be grateful na tayo, mabango tayo kasi nag-opisina tayo, may tinapos tayo, or maganda yung buhay natin. Baka yung katabi mo, baka construction worker yan. O alangan, pagkatapos siya magtrabaho lang, anong gagawin niya? Maliligo siya para ano, pag nagpukpok siya, hindi niya mapukpok, magkapasmado siya. O baka nagbibenta yan ng isda, baka we have to be. You know what I was trying to say is that pag nakikita natin yung kakulangan ng iba, gamitin na lang natin yan to be grateful instead. Kasi based on my experience, nakakamatay talaga siya ng tiwala sa sarili. And then parang hindi siya nakakatulong. Na i-confront mo yung isang tao na yung baho ng damit mo, ganyan. Hindi siya nakakatulong, nakakawala talaga siya ng tiwala sa sarili. Alam nila yan. They are aware of that. But we can't do anything about it. Kahit maligo pa sila, sometimes, lalo na yung damit. Mahirap ka, hindi ka makabili ng damit. How are you going to change your clothes? Wala eh. Alert! Pasok kayo dito, huwag kayong lalabas. Pag mabaho yung mga bunganga, mga ganyan, tumahimik ka na lang. Ewan ko, nakikipag-usap ba kayo lips to lips? Hindi man siguro? Napaka-importante, you have to be kind, you have to be... Ganun talaga yung mindset ko ga. I am kinder. Lalo na, na-notice ko ga, na-notice nyo pag nasa party ako, kung sino dyan talaga yung parang hindi pinapansin, yun talaga yung pinapansin ko. Ang daming na experience ko sa life lang ga, I had been through a lot. I become a better person. Kahit nga na-notice nyo yung gulo-gulo sa social media, I have been doing it for more than ilang years. Ngayon ko lang na-realize, parang I was able to let it go. Yun lang. You will learn from things man na ginagawa mo sa buhay mo. So, yun, be kind. Kaya nga yung pamangkin ko, nung nag-aaral yung babae, sinasabihan ko siya kahit walang period, sabi ko magdala ka ng napkin. Sabi niya, matagal pa yung period ko, hindi. Para pag may nakita kang kaklase mo na may tagos, maibigay mo sa kanya. Kasi hindi talaga lahat ng tao could afford it. Yun yung totoo ga. Some people until now siguro are using pasador. We've been there. Ang pangit talaga ng experience na yung pasador kasi hindi mo yan matanggal ga mo. Totoo ginaga, hindi mo yan matatanggal. Itiisin mo, sobrang init pa niyan ga. Kasi mahirap kami, uwi agad. Unlike kung may napkin ka, palitan, maghugas ka lang, palitan mo yung napkin mo, okay na. Yung panahon namin, hindi ganyan ga. Mapapahiya ka pa. Pasok kayo dito ga. Ga, nawawala yung audio nyo. Ganyan talaga yan. Para pag nag-advise, ikaw na bahala sa buhay mo. Sabi nilang ga nga, huwag kang lumutgot sa maling tao. O hindi mo marinig yung wag. So, akala mo, in-encourage kita lumutgot sa maling tao. O second, o ganyan yan. It's either maaayos yung buhay mo, or masisira dahil sa akin. Yan yung purpose. Ganyan talaga yan ga. Pinaputol-putol yan. Sinasadya siguro lang talaga. Para magkamali ka sa buhay mo. Para nobody's perfect ba? Kaya huwag kang lumutgot sa maling tao. O ngayon, nawala yung sound. Hindi mo narinig yung wag. Ala, hindi ko nakita na may nagbigay ng stars. Naging 4,000. Thank you sa nagbigay ng stars ga. Sorry. Dahil kakawakal ko, parang hindi ko na na-notice. Thank you. Pasok kayo dito ga at huwag kayong lalabas.
Pasok? Tama ga, be kind na lang. Oh, you don't know what other people are going through. Alert. Langga, ang kilala ko, baho na yung ilok, lain, pagibatasan. Yun ang hindi maganda. Yung madiferensya ka na, piling-piling pa ka. Ibang kwento na yun. Pag ganyan talaga, napakasama pa ng ugali mo talaga, hoy, hindi ka mabango, pangit pa yung ugali mo, bahala ka dyan. Sabihin ko, pag mabaho yung bunganga, tapos masama pa yung ugali, sabihin ko, ang boring, mag-toothbrush tayo! Mabait ka, pero kapag minsan, kirita ka rin sa tanas, animal ka. O, ganyan talaga, pag masama yung ugali, ibang kwento na yan ka. You have to be kind. Pero yung may diferensya ka na, hindi ka pa kind, Diyos ko, sisigaw talaga ako. Ang boring, mag-toothbrush tayo. Pasok kayo dito, ga, at huwag kayo fresh. I-refresh mo yan. Ganyan talagang Facebook. Hindi ka na magkaintindihan, ganyan nag-uusap ko. Much more pag dahil ko mag-sign-sign, ta? Bugo mo yung mga pagka-followers. Saan ka bugo? Tuloy kayo. Hindi kayo makaintindi na may sound. O much more kung mag-sinyas-sinyas. Diyos ko, magpagatatag kayo, mag-animal kayo. Yes? Okay ng sound? English word. One word. Two words. Hindi bit it ima. Nanong klase? Nano? Ang signal ang hindi namin. Baka signal nyo yung hindi maganda. So, wifi. Ayaw iluso na kayo makakain. Pisonet na lang kayo. Para pag matapos, 30 minutes, umuwi na kayo. Lagi tayo nag-uusap dito. Oras-oras tayo nag-uusap. Yung ending, nakakarinig na kayo ng bell. Pag dito talaga, may marinig pa talaga kayong bell. Iwan ko na talaga. Pero nakakatakot din yung blender namin. Ano man to? Kanina pa man ko dito. Kanina kinabahan ako. Kasi merong nanood na yung picture, yung profile pic niya, nasa swimming pool, lalaki, naliligo. Diyos ko, nakita ko dyan sa likod, naliligo yung lalaki, kinabahan ako. Ngayon naman, nakita ko naman lang na parang tao naman yung blender namin na kayo ko. Unsagi atay, may lagnat ka pa, kakabahan ka pa. Kagina ga nakurog, nagikuga. Magkalagnat ako. Feel ko gagamitin ako na kaya mainit akong katawan. Takan ko mag-atay. Magandang audio pa Maria Socorro Ranya. Feeling ko sa kanila yan ga. May balloons ga. Wala man yung bayad siguro. Effect man pinindot nyo ga. Okay naman ako. SGA Arias. Hi ga. Good evening ga. Yung wifi nila yung may ano. Kasi may limit yung wifi nila. 2 gig lang yan. Pag naubos na wala na. Halaga. Sa iba doorbell yung naririnig nila. Sa akin ga. Parang mayroong naninitsit. O okay lang yan. Natural netset. Siritsit ang dami dito sa amin. Kasi di ba maraming puno dito sa lugar namin ga. So, natural ay magkarinig ang sitsit-sitsit. Pumasok kayo dito at huwag kayong lalabas. 9:30 na. Tapos kung wala na kayong tanong sa akin, kabuling yung mga kabanding. Salamat sa mga nagbigay ng stars. Lumawi pa sa ng buhay nyo. Sa mga nagbigay dahil may pera, salamat. Sa mga hindi nagbigay kahit may sobra, ewan ko sa inyo ga, mag-almurana sana kayo ga. And again, paulit-ulit kung sinasabi ito lang ga, life is never easy. You will have a lot of problem also. Broken-hearted ka ba? Pumalpak ba yung negosyo mo? Iniwan ka ba ng